Ikaw? Mahina nitong sambit. Dahilan upang bahagya pang mapabuntong hininga si Donna sa kinatatayuan niya. Donna? Kailangan ng anak mo ng tulong mo. Mahina nitong sambit na mas lalo niyang ikinagulat. Nagpunta ako rito para humingi ng tulong para sa operasyon ng anak mo. Nang dahil sa narinig ay bahagyang umawang ang bibig ni Gray. Bahagya siyang nasurpresa nang dahil sa narinig dahil hindi niya inaasahan ang revelasyong iyon. Anong sinasabi ni Donna? May anak siya sa babaeng nakasiping niya ng gabing iyon? Sandali lang. Ilang taon na bang lumipas nang mangyari iyon? Imposible. Natatawa niyang sambit dahilan upang bahagya pang matigilan si Donna sa kinatatayuan niya. Sakit ba to? Ginagawa mo lang ba ito para bumalik ako sa'yo? Iwanan ko ang asawa ko? Well, sorry to tell you, Donna. Pero tingin ko, nagkakamali ka. Kung inaakala mo na iiwanan ko ang asawa ko dahil sa may anak tayong dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Hindi lahat ng nagmamahal sumasaya sa huli. At hindi rin lahat ng relasyon nagsisimula sa saya. Mananatili pa rin buo sa pagtagal ng panahon. Ang sabi nga nila, hindi lahat ng kwentong pag-ibig nabibigyan ng magandang wakas sa dulo. May ibang nasisira, nauwi sa trahedya, o hindi naman kaya ay hindi nabibigyan ng hustisya hanggang sa matapos ang buong nobela. We are often drawn to narrative that promise happy endings, kung saan lahat ng problema sa kwento nabibigyan ng resolusyon. At lahat ng tauhan ng kwentong iyon, nahanap ang aliwat fulfillment sa dulo. Palibhasa kasi ay nasanay tayo sa ganong setup, kaya naman minsan ay nakakalimutan na rin nating makita ang pagkakaiba ng imahinasyon sa realidad. Sa kwento at sa mundong puno ng paghinagpis at pait, paano kung dumating sa puntong maipit ka sa isang sitwasyon na papiliin ka sa dalawang bagay na importante sa'yo? Mas pipiliin mo pa rin bang isakripisyo ang kapakanan ng anak mo para lang mailigtas siya mula sa kamatayan? O tiisin na lang ang problemang kinakaharap ninyo? Masabi mo lang na hindi mo kinakailangan ng tulong mula sa lalaking nagdala sa iyo sa kanya. Hey, saan isang lalaki bago ito nagtungo sa direksyon niya upang umupo sa gilid niya. Nawalang titig ni Gray sa basong nasa harapan niya nang marinig ang tawag na iyon. Wala rin siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinaupuan niya bago niya muling dinapot ang baso ng alak at agad iyong inubos na ikinatawa naman ng kaibigan niya. Kanina pa kita napapansin sa malayo. Ang akala ko nga, namamalikmata lang ako nung makita ka. Dagdag pa nito bago bumaling sa kanya nang may ngiti sa labi. Anong meron? Problema na naman ba kay Stella? Nag-away kami. Maikli niyang sagot. Nang dahil sa narinig mula kay Gray, walang ibang nagawa si Fred, kung hindi ang iiling-iling na lang na matawa. Alam mo ni Gray na ganun ang magiging reaksyon ni Fred sa pag-amin niya, ngunit sa halip na punain iyon ay nanatili na lang natikom ang bibig niya habang inaalala kung anong naging sagutan nila ng misis niya kanina. Maganda naman ang pagsasama nilang dalawa ng asawa niyang si Stella. May 2 taon na silang kasal, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin sila binibigyan ng anak, kahit ilang beses pa rin nila itong hilingin at subukan. May mga pagkakataong may minsan na ring sumagi sa isip nila na mamanata upang mabakasakali, pero tulad ng palaging nangyayari, wala pa rin ganap sa pagsasama nilang dalawa. Iyon ang dahilan sa kung bakit madalas siyang napapadpad dito sa bar upang mag-inom at makalimot, lalo na't nitong mga nakaraang linggo ay napapadalas na rin ang away nilang dalawa ng asawa niya. Kung may anak lang talaga silang dalawa, matatagpuan niya pa rin bang sarili niya sa ganitong sitwasyon ngayon? Wala naman siyang ibang hinihiling, silang dalawa, kung hindi ang magkaroon ng anak. Bukod doon ay wala na. Nasa kanila ng buhay na pinapangarap ng lahat ng tao. Ngunit bakit ganito? Parusa ba talaga ito sa kanila dahil lumaki sila sa karangyaan? Pagpasensyan mo ng kapatid ko, Gray. Saan ni Fred pagkatapos ng ilang sandali, dahilan upang mapabuntong hininga na lang siya sa kinaupuan niya. Siguro may problema lang siya kaya ganon. Kilala mo naman ang kapatid ko. Kilala mo naman ang pinakasalan mo. Baka naman may kinikimkim lang siya. Kaya kanya na pagsasalita ng ganon. Wala naman kaming problema, Fred. Sagot ni Gray, bago siya nagbuga ng hininga at nag-iwas ng tingin sa kaibigan niya. Nagpapalipas lang ako ng sama ng loob. Hindi rin magtatagal ang away namin ito.
Ako na nagsasabi sa'yo. Aniya pa na bahagyang ikinatao ni Fred ngunit hindi siya nagdesisyon pang kumibo. Nanatili lang sila sa mesang iyon ng tahimik. Ilang oras ding nanatili si Fred doon upang makipagkwentuhan sa kanya hanggang sa nagdesisyon na nga itong magpaalam upang umuwi na rin at nang sa ganun ay makapagpahinga na rin. Gusto mo bang tawagan ko sa Stella para ipaalam sa kanya na nandito ka? Kasi alam mo na, baka hinahanap ka na rin ng kapatid ko. Hindi na, baka mag-alala lang siya sa akin. Sagot naman ni Grace sa kanya na ikinanguwi naman ng kaibigan niya. Alam niya naman kung saan ako matatagpuan at isa pa. Nagpaalam naman ako sa kanya bago ako umalis kanina. Walang ibang nagawa si Fred kung hindi ang magkibit ng balikat sa sinabi niya bago siya tumayo mula sa upuan niya. At agad nang tinapik si Grace sa balikat nito upang magpaalam. May ilang minuto rin ang nakalipas simula nang magdesisyon si Grace na yumuko sa mesa niya. Hindi niya mabilang kung ilang oras na siyang nanatili sa lugar na iyon, na hindi niya rin matukoy kung ilang bote na rin ang alak ang nainom niya nung mga oras na iyon. Para lang makalimot. Pakiramdam niya ay ngayon na rin tumatamang alak sa sistema niya, kaya naman ang maramdaman niyang pagdodoble ng tingin niya nang dahil sa labis na kalasingan ay hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling unti-unti siyang napayuko sa mesa at doon pasamantalang natulog. Sa kabilang banda, mabilis na tinaas ni Don ang baso niya sa ere, dahilan upang magtawanan ng mga katrabaho niya ng mga oras na iyon. Ano? Isa pa. Saan ng isa? Dahilan upang malakas silang nagtawanan. Tulad ni Gray, hindi na rin nila mabilang kung ilang oras na silang nanatili sa lugar na iyon. Nagkaroon ng maliit na event sa trabaho nila, kaya naman medyo napaaga ang pag-uwi nila ng mga oras na iyon. Hindi na rin nila malala kung ilang oras na silang nanatili sa bar na iyon, kaya naman hindi na rin sila nagdaka pa nang mapansing wala na sa hulog ng dahil sa sobrang kalasingan ang iba sa kanila at kasama na roon si Donna. Ang hayop na iyon. Kapag lang talaga nakahanap ako ng tiyempo, ako na mismong kusang aalis sa trabaho ko. Saad ni Donna na may halong panggigigil at wala na rin sa sarili ng dahil sa labis na kalasingan. Ang akala niya ba kailangan ko yung trabahong meron ako ngayon? Feeling niya boss ko siya? Para lang naman kaming empleyado ah. Hindi niya naman hawak yung buong building. At isa pa, sino ba siya sa akala niya? Ayan ka na naman. Napipikong saan ng isa sa mga katrabaho niyang si Alicia. Dahilan upang muling magtawanan ng mga kaibigan niya sa mesa ng mga oras na iyon. Kung ganyan ka kagalit sa boss natin, dapat nung una pa lang, nag-resign ka na. Hindi yung ganyan ka kung kailan lasing ka, tsaka ka lang maglalabas ng himutok mo sa buhay. Kaya nga tayo naglalasing, hindi ba? Para makalimot. Aniya bago niya muling inangat ang baso niya sa ere, na hindi kalaunan ay sinundan at ginaya naman ng mga lasing niyang kasama. Para sa trabaho walang kwenta. Natatawa pa niyang dagdag na hindi kalaunan ay tinawanan na rin ng mga kasama niya. Pagkababa ng baso ay agad na nakawa sa atensyon ng isa sa mga kaibigan niya ay isang lalaki na nakamukmuk sa mesa. Ilang sandali pa niya itong pinagmasdan at pinag-aralan bago siya bumulong sa katabi niya hanggang sa unti-unti na ngang nakakuha sa atensyon ng grupo nilang lalaking natutulog. May ilang hakbang lang ang layo mula sa mesa nila. Parang pareho lang kayong may problema ng lalaking iyon. Puna ng isa bago sila nagtawanan na ikinangiwi naman ni Donna. Bakit kaya hindi mo siya samahan? Bakit ko naman siya sasamahan? Hindi ko naman siya kilala. Lulong na alak na sabi ni Donna bago siya umirap dahilan upang magtawanan ng mga kasama niya sa mesa. At isa pa, mukha namang hindi yan kailangan ng kasama no. Malay mo nga may problema siya, hindi ba? Sabat ng isa sa animong demonyeta na paulit-ulit na sumusulsul sa kanya nung mga oras na iyon. Mukha namang pareho kayong may problema. Bakit kaya hindi ka makipagkwentuhan sa kanya? Malay mo gumaan yung pakiramdam mo nang dahil sa kanya. Dagdag pa nito. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang umirap sa mga kaibigan niya bago niya ibinaba ang baso niya at bumaling ng tingin sa lalaking tinutukoy ng mga ito. Sa unang tingin ay hindi mo talaga aakalaing may problemang lalaking iyon. Nasa maayos naman itong kalagayan at postura kahit na mukhang wala na rin ito sa sarili na dahil sa labis na kalasingan. Sa unang tingin ay mong hindi basta-bastang lalaking iyon. Postura pa lang nito ay natitiyak nila na hindi yun isang ordinaryong empleyado lang tulad nila. Ilang sandali lang ay muling nag-angat ng tingin si Gray at umayos sa pagkakaupo kaya naman walang ibang nagawa si Donna
kung hindi ang mag-iwas ng tingin sa lalaking iyon. In fairness, nahitsurang lalaking iyon. Saad ni Alicia, nakatabi na ngayon ni Donna. Tingin mo, bulong pa niya sa kaibigan kasabay ng mapaglarang ngiti. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang umirap kay Alicia. Kaya naman, bahagya pa itong natawa ng dahil sa naging reaksyon niya. Nang sandaling mapunta sa ibang bagay ang atensyon ni Alicia, tsaka lamang ulit nagkaroon ng pagkakataon si Donna upang balingan ng tingin ang lalaking iyon. Na hindi niya na namalay na nagtagal ang titig niya sa misteryosong lalaki na iyon. Bumalik lamang siya sa wisyo nang bahagya siyang sikuin ni Peter. Ano, gwapo ba? Tanong nito kasabay ng paghagikik na ikinataon nila. Kung ako sa'yo, lalandiin ko na iyan. Mukha namang matinong lalaking iyan. Bakit kaya hindi mo samahan? Hindi ako katulad ng mababaeng iniisip mo, Peter. Diyos ko naman, Donna. Wala naman akong sinabing pokpok ka. Dagdag pa nito, bago lumapit pa sa kanya upang bumulong. Ang sabi ko, samahan mo lang. Hingan mo ng time. Mukha kasing pareho kayong problematic. Bakit kaya hindi kayong magdamayan ngayon? Oo nga, Donna. Tulak naman ng isa sa kanya na ikinangiwi niya naman. At saka, as far as I know, ikaw pa lang ang walang jowa dito sa grupo natin. Galaw-galaw ka naman. Baka matuyot ka niyan. Makahulugan nitong dagdag na nakangiti niyang inismiran. Pagkatapos ng ilang sandaling panunulak sa kanya ng mga kaibigan, ni hindi niya rin nagawang pigilin ng sarili niya, lalo na nang sandaling tumayo siya sa kinaupuan niya, na ikinatawa ng ilang sa mga kaibigan niya lalo na nang maglakad siya patungo sa mesa ng lalaking iyon. Namumula ang mukha niya nang sandaling umupo siya sa bakanting upuan na nasa harapan nito. Mas lalo lang din siyang nakaramdam ng hiya, lalo na nang balingan siya ng tingin ng lalaking iyon. Halata sa mukha ng lalaki na sa harap niya na hindi ito interesado sa presensya niya sa mesa nito. Kaya naman mas lalo lamang siyang nakaramdam ng hiya nang pinagmasdan siya nito ng mata sa mata. Sorry kung umupo ako rito. Wala kasing bakanting upuan so... Saan ni Donna? Bago siya nahiyang nagbaba ng tingin nang may ngiti sa labi. Kung okay lang sa'yo na, alam mo na makiupo kahit na ngayon lang. Pwede ba? Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Gray kung hindi ang mag-angat ng kilay sa kanya bago niya nilingon ang kabuuan ng bar na iyon. Sa kabilang dulo ay may nakita siyang grupo ng mga bagbabarkada na nakatingin sa direction nila, kaya naman natitiyak ni Gray na sadyang pagpunta ng dalagang ito sa mesa niya. There ba ito? Tanong ni Gray sa kanya. Nang dahil sa narinig ay bahagyang namutla ang mukha at labi ni Donna, kaya naman nang mapansin iyon ni Gray, ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinaupuan niya. If it's a dare. No. Putulagan ni Donna bago siya natutulirong nagtapon ng tingin sa mga kaibigan niya na nasa dulo ng bar at agad na natawa ng muli siyang bumaling sa lalaki. Actually, wala talaga akong kasama ngayon. Wala rin bakanting upuan so... Marami pang binanggit ang babae sa kanyang ngunit sa halip na pakinggan iyon, ay walang ibang nagawa si Gray, kundi ang mapailing na lang. Hinayaan niya na rin na makatable sa kanyang babae dahil mukha namang disente ito, base sa postura at ayos nito. Hindi niya rin namalaya na bilang oras na rin itong nakaupo sa harapan niya, habang paulit-ulit na nagpapaliwanag at nagkukwento sa kanya sa iba't ibang bagay. Ultimong problema ni Donna sa trabaho ay naikwento niya rin sa lalaki, kaya naman may minsan na rin siyang nakaramdam ng hiya. Lalo na nang mapansin niyang hindi naman interesado si Gray sa lahat ng mga sinasabi niya. Ikaw? Tanong ni Donna sa kanya dahilan upang mag-angat siya ng tingin dito. Napansin kasi namin mula sa malayo na mukhang may problema kang binibitmit kaya nandito ka. Gusto mo bang i-share sa akin iyan? Para alam mo na, mabawasan. Hindi naman mababawasan ang problema ko. Kahit na ibahagi ko pa sa ibang tao to. Sagot ni Gray sa kanya. Nabahagya pang ikinapahiya ni Donna. Walang problemang nabibigyan ng kasagutan kahit na ibahagi mo pa sa iba. Wala man akong sinasabing mabibigyan ng kasagutan iyan kung isi-share mo sa ibang tao. What I mean is, para mabawasan yung bigat na dinadala mo sa loob mo. Paglilinaw pa ni Donna sa kanya na hindi naman kinibo ni Gray. Like, hello, wala namang problemang nawawala kapag ipinagkalat mo. Ang punto ko rito, syempre kung may problema ka, may bigat na mananatili dyan sa dibdib mo. At ang bigat na iyon, mawawala lang kung may mapagsasabihan ka.
Dagdag pa ni Donna bago ngumiti sa kanya. Nang mga oras na iyon ay wala na nga ibang nagawa si Gray, kung hindi mapabuntong hininga na lang. Hindi niya alam kung dahil nga ba sa alak na sistema niya, kaya niya nabanggit kay Donna ang problema nilang dalawa ng asawa niya. O baka naman dahil lang ito sa pag-uudyok nito, na ikwento sa kanya kung ano nga bang bumabaghabag sa isip niya ng gabing iyon. Bakit hindi mo subukan si ibang babae? Tanong ni Donna, bago siya mapaglarong ngumiti at agad na sinalina ng alak ang baso ni Gray. Nang mga oras na iyon ay, wala na sa tamang katinuan ng lalaking kaharap niya, kaya naman mas lalo lamang siyang natuwa. Lalo na nang walang pag-aalinlangan nitong dinampot ang baso, na sinalina niya ng alak at dali-dali itong nilagok sa mismong harapan niya. Ang sabi nila kung hindi ka raw kayang bigyan ng anak ng asawa mo, subukan mo raw sa ibang babae. Subukan mong swerte mo sa ibang babae kasi sayang naman kung hindi mo siya mabubuntis, hindi ba? Kung ako ang asawa mo, at hindi ba ako kayang bigyan ng anak, baka gano'n din ang gagawin ko. Baka hulugan itong sambit na namumungay ang mga mata niyang pinakinggan. Tulad ng sinabi mo kanina, may negosyo kang inaalagaan. May mga magulang kang naghihintay na magkaroon ng apo mula sa'yo. Kung hindi ka kayang bigyan ng asawa mo, palitan mo. Mahal ko ang asawa ko, Donna. Wala naman akong sinabing hindi, Gray. Sagot ni Donna sa kanya bago siya bumaling kay Gray, na matimis na ngumiti. Suwesyon lang ang sinasabi ko. Nagbibigay lang ako ng ideya para in case na, alam mo na, may malalapitan ka. Dagdag pa niya bago malumanay na ngumiti sa kanya. Tulad ng sinabi niya kanina, mahal niya ang asawa niya. Lahat ng mga suwesyong binibigay sa kanya ng babaeng kaharap niya ngayon, lahat ng iyon ay hindi niya kayang masikmura sa ngayon. Sinasabi man nito na mga liwa siya sa asawa niya para lang magkaroon siya ng anak sa ibang babae? Tama bang suwesyong iyon? Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na kakayanin niyang mga liwa para lang sa pansarili niyang kagustuhan. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip niya na magagawa niya ang bagay na ito para lang sa kagustuhan ng mga magulang niya na magkaanak siya. Sa totoo lang ay maraming paraan para magkaroon ng anak. May pera siya. May sapat siyang pera para dumaan sila ng asawa niya sa legal na prosesong iyon. Ngunit, bakit? Bakit pumasok sa isip niya ang kasalanang ito? Fuck. Bulong niya sa sarili bago niya hinalikan sa labi si Donna na ginantihan naman ito. Marahan niyang tinulak si Donna pahiga sa kama bago siya pumatong dito at agad na tinanggalan ng damit ang dalaga. Wala namang ibang nagawa si Donna kung hindi ang pagmasdan ng lalaki na ngayon ay wala sa sariling nagpatuloy sa paghalik sa leeg niya. May luwang lumalanda sa gilid ng mga mata ni Donna. Hindi niya lubos maisip na mapupunta siya sa ganong klase ng sitwasyon. Tama nga ba lahat ng ginagawa niya? Sinisira niyang pamilya ng ibang tao. Kasalanan itong ginagawa niya. Pero bakit? Bakit niya ginagawa ang lahat ng ito? Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Gray kung hindi magpatuloy sa pagpapakasasa nila ng mga oras na iyon. Hindi niya alam kung paano nga ba sila napunta sa ganong sitwasyon. Nakita na lang niya ang sarili niya na pumasok sa isang silid kasamang babaeng iyon na hindi niya na nagawang kontrol ng sarili niya, lalo na nang magsimulang gumanti ng halik sa kanya si Donna. May asawa siya ngunit bakit niya ginagawa ang lahat ng ito ngayon? Para sa anak? Talaga bang kinakailangan niyang pagsirain ang pangako niya sa asawa niya sa harap ng altar? Para lang sa kagustong magkaroon ng anak? Paano ang asawa niya? Paano si Stella? Bulong ng isip niya. Mabilis siyang iminulat ang mga mata niya at agad na napabalikwas mula sa pagkakahiga upang umupo sa kama ng may maalala. Mabilis siyang binalingan ng tingin ang gilid niya at halos mapasingha pa siya sa sarili niya nang mapagtantong wala na rin ang babaeng nakasiping niya kagabi. Doon na nagsimulang bumalik sa alaala niya lahat ng kasalanang ginawa niya kagabi, kaya naman mabilis niyang sinabunutan ng sarili. Fuck, papatayin ako ni Fred kapag nalaman niyang lahat ng ito. Singal niya bago siya nagdesisyong magbihis at umalis na nga sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung kailangan niya pang ipagpasalamat na wala roon si Donna nang sandaling gumising siya. Kung desidido talaga si Donna na sirain ang kasal nilang dalawa ng asawa niya, edi sana'y naroon pa rin ito bago siya gumising. Baka namang mas nauna pang natauhan si Donna. Bago siya kaya naman, hindi niya alam kung kailangan niya bang ipagpasalamat ang bagay niyon o ano. Grayson? Tawag ni Stella sa kanya bago ito tumakbo patungo sa direksyon niya at agad siyang niyakap. Mabilis na nalaki ang mga mata ni Gray nang dahil sa ginawa ni Stella.
Hindi niya alam kung matatakot ba siya sa ginawa nito o magpapasalamat na lang dahil hindi sampal ang sumalubong sa kanya nang pumasok siya sa living room ng bahay nila. I'm sorry, Gray. Pasensya na sa lahat ng mga nasabi ko kahapon. It's my fault. I'm sorry. Mahina nitong sambit sa kanya bago niya naramdaman ng panginginig ng mga balikat nito sa pag-iyak habang nakayakap sa kanya. Doon lang naramdaman ni Gray ang unti-unting pagpilas ng puso niya nang marinig niyang iyak ni Stella. Pakiramdam niya ay nagunaw ang mundo niya nang marinig niya itong humagulhol habang nakayakap sa kanya. Kaya naman, bago pa man ito mag-breakdown ay agad niya nang ginantihan ng isang mahigpit at mainit na yakap ang asawa nito. Nang hindi makontento ay hinalikan pa niya ito sa ulo na mas lalong ikinaluhan ni Stella habang nakayakap sa kanya. I'm sorry, Gray. Shh, I'm sorry. Sagot ni Gray sa kanya bago niya ito hinarap at hinalikan sa ilong na ikinapikit naman ni Stella. Wala kang kasalanan, okay? Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. May kasalanan ako, Gray. Sagot ni Stella sa kanya bago tumingala sa asawa. Kung hindi dahil sa away natin kahapon, hindi ka matutulog sa labas. Si Kuya nagsabi sa akin na nakita ka niya raw sa bar kagabi. Nag-iinom. Ilang beses kong tinawagan ng cellphone mo pero hindi ka sumasagot. Ang akala ko talaga na aksidente ka na. Ang akala ko talaga mawawala ka na sa akin. Ang akala ko talaga. Stella, iyan ang pinakahuli kong magagawa sa'yo, okay? Mahinang sambit ni Grace sa kanya bago siya bumuntong hininga at inasang tikos ng buhok sa mukha ni Stella. Kahit nilang beses pa tayo mag-away at magkasagutan, hindi kita iiwan. Sagot ni Grace sa kanya bago niya muling niyakap ng mahigpit ang asawa niya. Nang mga oras na iyon ay marami nang sumasagi sa isip ni Gray. Sa totoo nga lang ay sobrang swerte niya kay Stella dahil ni minsan, kahit ilang beses pa silang magkatampuhan at mag-away, ni minsan ay hindi kailanman nagtatagal ang tampuhan nilang iyon. Sa mga naging tampuhan nila dati, ito na yata ang pinakamatagal at ito na yata ang makasalanan. I'm sorry, Stella. Ano yung muli habang inalalang nangyari sa kanila ni Donna kagabi. Pakiramdam niya ay nagsisimula na siyang lamunin ng guilt ngayon nang dahil sa kasalanang ginawa niya kagabi. Kung hindi lang ba siya nagpatianan sa mga salita ni Donna, mangyayari pa rin ba ang lahat ng ito? At isa pa, nasaan na nga bang babaeng iyon? Nasaan ka kagabi? Kunot noong tanong ni Amber kay Donna dahilan upang wala sa sarili itong bumaling ng tingin sa kanya. Kunot noo siyang nagtungo sa mesa ng kaibigan, kaya naman natitiyak ni Donna na puro tanong at pangungwestiyon na naman ang ibabata sa kanya ni Amber ng mga oras na iyon. Donna, tinatanong kita. Wala ako sa mood para makipag-away sa iyo, Amber. Tinatanong lang kita, Donna. Bakit ba ganyan ang ugali mo? Namana mo ba yan sa mga bago mong kaibigan? Singhal nito sa kanya na inesmera niya na lang bago niya nilapat ang atensyon niya sa mga folders na nasa harapan niya. Nang makita ang ginawa ng kaibigan, walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang mapangisi bago niya hinablot mula sa kamay ni Donna ang folders na hawak nito na ikinataas naman ng kilay ni Donna nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Ano bang problema mo, Amber? Ikaw ang problema ko, Donna. Singhal nito sa kanya dahilan upang makuha nilang atensyon ng ibang katrabaho nila. Tinatanong kita kung saan ka nagpunta kagabi. Hindi mo naman ako sinasagot. Alam mo ba kung ilang beses kong tinawagan ang numero mo? Pero hindi mo man lang sinasagot lahat ng iyon? Umamin ka nga sa akin. Saan ka nagpunta kagabi? Sinong makasama mo? At bakit hindi mo sinasagot lahat ng tawag ko sa'yo? Nang dahil sa magkakasunod na tanong ni Amber ay walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang sumimangot at mag-iwas ng tingin sa kanya na nakakuha ng atensyon ni Amber. Kaya naman hindi niya na rin napigilang sarcastic kong mapangisi habang nakatitig kay Donna. Alam mo, simula nung nakasama mo sila Alicia, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung Donna na nakilala ko. Utang na loob, Amber. Pwede bang manahimik ka naman kahit na ngayon lang? At ako pa talagang kailangang manahimik ngayon, Donna? Tanong ni Amber sa kanya bago ito nagtaas ng kilay na inismira niya na lang. Alam mo, simula nung nagpunta ka sa grupo nila, nagbago na yung ugali mo. Pakiramdam ko hindi na ikaw yung Donna na nakilala ko. Hindi na ikaw yung hardworking na Donna ang nakilala ko. Malayong malayo ka na sa Donna na nakilala ko.
Amber, hindi mo ba napapansin, Donna? Bad influence yung grupo nila. Dagdag niya pang singhal kasabay ng pagduro sa kabilang wing na para bang naroroon ng mga taong tinutukoy niya. Dahil sa kanila, nagbago ang ugali mo. Hindi mo ba napapansin iyon, Donna? Simula nung naglalapit ka sa kanila, nawala ka na sa akin. Nawala na yung Donna naghagawin ng lahat para lang magkatrabaho. Hindi naman sa ganun, Amber. Sinisira nilang buhay mo, Donna. Sigaw pa ni Amber. Nang mga sandaling yun ay nakuha nilang atensyon ng mga kaibigan ni Donna. Nakasama niya kagabi kaya naman. Hindi na rin sila nagtaka pa nang kunot-no at taas kilay silang nagtungo sa direksyon ng dalawa upang alamin kung ano nga bang dahilan sa kung bakit sila nag-aaway ng mga oras na iyon. Anong meron? At bakit kayo nagsisigawan? Tanong ni Peter kasabay ng pagtataas ng kilay ni Amber. Dahil na naman ba ito sa amin, Amber? Hindi may pagkakaila ni Donna na simula nung mag-away sila ni Amber nang dahil sa pagsama-sama ni Donna sa grupo nila Alicia. Doon tila ba nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nilang dalawa. Kung dati ay para silang kambal dahil lang sa palagi silang magkasama. Iba ng takbo ng relasyon nila ngayon. Kaya naman simula nung magkaroon sila ng tampuhan ni Amber, may 2 linggo nang nakalilipas. Hindi na rin naman siya nagdesisyon pang makipag-ayos dito. At sa halipay, nagdesisyon na lang siyang lumapit sa grupo nila Alicia. Hindi niya naman sukat akalain na mauwi sa ganitong lahat, lalo na ngayon. Alam mo, Amber, salos lang iyang nararamdaman mo ngayon. Sad ng isa sa grupo nila Alicia, na lihim naman itong ikinangiti. Nagsasalos ka kasi nasa sa amin si Donna. Bakit kaya hindi mo baguhin iyang ugali mo para bumalik siya sa'yo? Oo nga naman. Baka, alam mo na, nagsasawa na sa ugali mo kaya lumapit sa amin? Nang dahil sa gatong ng isay, hindi na napigilan ni Amber ang mapangiti na lang bago siya bumaling kay Donna na ngayon ay wala nang kibuhabang pinapakinggan kung paanong sagot-sagutin ng mga bago niyang kaibigan, ang best friend niya noon. Gusto niyang ipagtanggol ang kaibigan niya, ngunit paano niya gagawin iyon? Gayong, naging importante na rin naman para sa kanya sila Alicia ngayon. Kita mo yan, Donna? Baling ni Amber kay Donna na hindi naman ito kinibo. Iyan namang kaibigang magpapabagsak sa iyo balang araw. I swear. What do you mean? Tanong ni Peter sa kanya na hindi niya naman binalingan ng tingin. Nang dahil sa sinabi ni Amber ay, hindi na rin naman napigilan ni Donna ang mapabaling ng tingin sa kaibigan niya. May sakit na gumapang sa mga mata ni Amber nang mag-cross ang mata nilang dalawa. Hindi niya alam kung nag-hallucinate lang siya, ngunit may nakita siyang luhang nanunubig sa gilid ng mga mata ni Amber nang makita niya ang sakit na iyon. Tama bang nakita niya sa mga mata nito? Tingnan natin kung hindi ka magsisisi sa ginawa mo. Dagdag pang sambit ni Amber bago niya pinunasan ang luha niya at nagmarcha na nga paalis sa lugar na iyon. What the hell was that? Baka naman nagsiselos. Sa halip na pakinggan ng sinabi ng mga bago niyang kaibigan, walang ibang nagawa si Donna kung hindang magbaba na lang ng tingin. Importante sa kanya si Amber kaya naman dismayado siya sa ginawa nito sa kanya ngayon. Aminin niya man o sa hindi ay may parte sa kanya na nadismaya at nagalit para sa kaibigan, ngunit hindi niya rin maitatanggi na may takot siyang nararamdaman sa sinabi nito. Pakiramdam niya ay dumagdag lang ang takot na iyon sa takot na meron siya ngayon, lalo na sa nangyari sa kanilang dalawa ni Gray kagabi. Kaninang umaga lang pagkatapos niyang maghilamos at mag-ayos ng sarili, doon niya lang napagtanto ang kagaguhang ginawa niya kagabi. Ang mga kaibigan niyang nagtulak sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Kaya naman kalahati sa sistema niya ang nadismaya dahil bakit nga ba siya sumunod sa utos at pustahan ng mga kaibigan niya. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng takot, lalo na nang mapagtantaw niyang kasalang lalaking iyon. Ayaw niyang magkaroon ng problema pero tila bang problema na mismo ang kusang lumalapit sa kanya. Donna! Mabilis ang takbo ni Donna nang dahil sa pagmamadali. Nang matuntun niyang comfort room ay tsaka lang niya binuksan ang cubicle at doon sumuka ng sumuka. Kasama niya si Alicia nung mga oras na iyon, kaya naman hindi nagtaka pa si Donna nang sandaling suminghap ito nang dahil sa gulat sa nalaman. Buntis ka? Gulat nitong tanong habang nakatitig sa kanya. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang namumutlang nagpunas ng pawis at luwas sa mukha niya bago siya sumandal sa cubicle habang inalala ang lahat. Hindi niya sukat akalain ng simpleng pagsunod niya lang sa pustahan ng mga kaibigan niya ang magdadala pa sa kanya ng kapamakan. Ito na bang sinasabi ni Amber sa kanya?
Pagkatapos ng naging sagutan nilang dalawa ni Amber nung nakarang buwan, hindi niya na itong muling nakita pa. Kumalat sa buong department ang nangyari, kaya naman hindi na rin siya nagtaka pa nang malaman mula sa head ng nag-resign si Amber noong mga panahong iyon. Hindi niya sukat akalain ng pagtatalo nilang iyon ang magdadala sa kanya sa kapamakan. At hindi niya rin sukat akalain ng mga salitang binatawan sa kanya ni Amber noon. Lahat ng iyon ay magkakatotoo sa pagdating ng panahon. Paano ka magtatrabaho kung buntis ka? Sige nga, sigaw ng boss niya na ikinababa na lang ng titig niya sa sahig. Wala itong ibang nagawa kung hindi ang umayos sa pagkakaupo at muling bumaling ng malalim na titig sa kanya na animong frustrated sa kanya. Tingin mo ba makakapagtrabaho ka ng ganyan? Ang kalagayan mo? Tingin mo ba may kumpanya tatanggap sa'yo sa oras na malaman nilang buntis ka? Dagdag pa nito. May 4 na buwan ang nakakaraan simula nang mangyari ang lahat. May 4 na buwan niya ring sinisikretong lahat, kaya naman ngayon naririto siya't nalaman ng lahat ng kalagayan niya. Natitiyak niya wala na siyang tatakasan ngayon. Ang sabi nila, mahigpit daw ang bilin na bawal sa trabaho nila ang mabuntis, lalo na't medyo masala ng kalagayan nila sa gandang klase ng lugar. Medyo stressful ang workplace nila, kaya naman natitiyak niyang kahit na hindi siya mapansin ng boss niya, siya na rin kusang susuko at magre-resign. Lalo na ngayon na medyo masela ng pagbubuntis niya. Pasensya na po, sir. You are fired. Putol nito sa kanya na mas lalo niya lang ikinababa ng tingin. Magmula sa araw na to, hindi ka na pwedeng pumasok dito. Iligpit mo na rin lahat ng magamit mo bago ka umalis. Dagdag pa nito bago umismid sa kanya at naglakad palayo. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang mapubuntong hininga sa kinatatayuan niya. Bago siya nag-angat ng tingin, napansin niya ang mga kaibigan niya na nakatitig sa direksyon niya. Ang ilan sa mga ito ay lihim na nagtatawanan kasabay ng bulungan at pagtitig sa kanya, habang ang ilan naman ay napapangisin na lang. Binalingan niyang tingin si Alicia na sa gilid lang ni Peter. Tulad ng iba ay nakatitig lang ito sa gawin niya. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ngumiti kay Alicia, ngunit sa halip na ngumiti pabalik, isang ismid lang iginawad nito sa kanya bago sila bumalik sa kanilang trabaho. Siguro nga'y tama si Amber. Siguro nga'y tama siya. Namali ang kaibigang dinaluhan niya dahil ng mga panahon naghihirap na siya sa pagbubuntis niya. Idagdag pa ang pinalaya siya sa condominium na tinitirahan niya. Wala siyang mahinga ng tulong ni isa sa kanila. Oh my God. Sa niya nang sandaling lumabas siya sa apartment niya, dalang maliit na payong. Naroroon si Donna sa tapat ng apartment building na tinitirahan ni Amber. May kaliliman na rin ng gabi at medyo malakas ang ulan, kaya naman halos mataba si Amber sa pagtakbo patungo sa kanya upang mapagbuksan lang niya ng gate ito. What the fuck, Donna? Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? At bakit naliligo ka sa ulan? Reklamo nitong singhal. Nakita ni Amber na kaumbok na tiyan ng kaibigan niya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang dismayado na lang na mapaismid. At sa halip na questionin si Donna ng mga oras na iyon, ay nagdesisyon na lang siyang hilaan ito papasok sa loob ng apartment niya. Umupo ka muna at ipagtitimpla kita ng gatas. Utos nito sa kanya bago niya ito iniwanan at nagtungo na nga sa kusina. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang manahimik at tahimik na lang na lumuha. Mabuti na lang at binigyan siya ng puting tuwalya ni Amber kanina, kaya naman kahit papaano ay napatuyuan niya na rin ang katawan niya. Anong nangyari at bakit ganyan ang ayos mo, Amber? Tanong ni Amber nang sandaling lumabas mula sa kusina at binigyan siya ng gatas na tinanggap niya naman. Mukha kang basang sisiw sa ayos mo, Donna. May problema ka ba? Tungkol na naman ba ito sa mga kaibigan mo o? Wala na akong trabaho, Amber. Mahina niyang sagot na ikinataas ng kilay nito. Wala na rin akong matitirhan dahil pinalayas na rin ako sa kondo ko. Wala na akong malalapitan ngayon. Sandali lang, saad ni Amber bago siya umalukip-kip sa harap ng kinaupuan ni Donna. Kung wala kang trabaho at pinalayas ka sa kondo mo, bakit nandito ka? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga kaibigan mo? Sila. Mahina niyang saad na hindi naman nakatakas sa pandinig ni Amber. Silang nagpakalat ng balita na buntis ako sa buong department. Kaya nakarating kay Sir Chua. Pinakalat nila sa buong department na pokpok ako kaya. Walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang kunot noo siyang hilahin patayo upang gawaran ng isang mahigpit na yakap
na nagpabuhos sa luha ni Donna. Noong mga oras na iyon, hindi na rin naman kumibo pa si Amber dahil natitiyak niyang kung sakali mang question niya pa ang kaibigan, baka mas lalo lamang itong makasama sa kalagayan niya, lalo na't buntis siya. Na hindi niya na rin nagawa pang tanungin si Donna ang tungkol sa ama ng dinadala niya. Dahil natitiyak niya kung ano man ang mayroon si Donna ngayon, dahil yun sa pagsama niya sa mamaling barkada na pinili niya. Donna, nandito na ako. Nakangiti niyang sambit bago niya ibinaba lahat ng mga pagkaing pinamili niya. Bumili ako ng prutas, galing dito kay Aling Teresa, at nagpapabigay siya ng mga baro-baruan sa iyo. Kinuha ko dahil baka kailangan ng inaanak ko. Ang ngiting nakaukit sa labi ni Amber ay agad na napalitan ng takot nang makita niya si Donna na ngayon ay mula sa sariling nakaupo sa kusina. May baso ito sa gilid at mukhang kanina niya pa hinahawakan. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng takot lalo na nang makita niyang bote ng muriatic acid na nasa gilid ni Donna nung mga oras na iyon. What the fuck? Sigaw ni Amber bago siya tumako lalo na nang umubas si Donna na inumin na nga ang basong hinahawakan nito. Mabilis niya itong dinampot at binasag sa sahig bago niya sinampal si Donna na nagpagising sa kanya. Anong ginagawa mo sa sarili mo, Donna? Magpapakamatay ka ba, ha? Hindi ko na kaya, Amber. Gago ka pala eh. Hindi ba't ikaw ang namili ng ganyang buhay? Sigaw ni Amber sa kanya, kasabay ng pag-iyak na ikinatikom ng bibig niya. Gago ka. Tingin mo ba kapag pinatay mo ang sarili mo, magiging ayos ka na? Kung gusto mong magpakamatay, edi sige, magpakamatay ka. Pero Donna naman, utang na loob naman. Bigyan mo naman muna ng pagkakataon yung anak mo. Masilayan ng mundo bago ka mawala. Huwag mo namang tanggalan ng karapatan iyang anak mo na mabuhay sa mundo. Huwag naman, Donna. Maawa ka naman sa bata. Buntis ka, Donna. Buntis ka. Sana naman maisip mo iyan. Dagdag pa nito kasabay ng pagyugyug sa balikat niya na ikinanginig ng labi ni Donna sa sobrang pagpipigil ng emosyon. Bakit nga ba pumasok sa isip niyang bagay na ito? Donna, walang kasalanan ng bata. Kung galit ka sa sarili mo, huwag mong idamay ang bata. Huwag mong idamay ang anak mo. Inosente iyan. Paulit-ulit niyang sambit kasabay ng pag-iyak na tahimik niyang ikinaluha. Nang dahil sa nangyari ay tila ba naliwanagan kahit papaano ang buhay ni Donna. Madalas na rin siyang bantayan ni Amber kaya naman lubos ang pasasalamat niya sa kaibigan lalo na nang sandaling mga naksyat nagsilang ng isang malusog na batang lalaki. Hindi pa kita napapasalamatan. Mahinang sambit ni Donna habang kalong niyang 6 na buwang gulang na anak niya. Malumanay siyang ngumiti kay Amber na ikinanguso naman ito. Salamat sa lahat ng ginawa mong pagtulong sa akin. Kahit na nagkamali ako noon. Nung lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong, ni minsan hindi mo mula ako pinagtabuyan palayo. Kahit na marami akong naging kasalanan sa iyo noon, tinanggap mo pa rin ako. Kahit na wala ako nung bumalik ako sa iyo. Kaya salamat sa lahat-lahat ng mga naitulong mo sa akin at sa anak ko, Amber. Isang buntong hining ang pinakawalan ni Amber bago siyang ngumiti kay Donna na malungkot naman itong ginantihan. Alam mo, kahit na ilang beses pa kitang kamuhian, tatanggapin pa rin kita. Kahit na ilang beses pa tayong mag-away at magsagutan, tutulungan pa rin kita. Para saan pang pagkakaibigan natin kung ipagtatabuyan kita palayo? Saan niya bago ito yumuko? At nakangiting tumitig sa anak ni Donna. Sana maging lason na sa iyo yung nangyari, Donna. Ang gusto ko lang gawin mong pagbawi sa lahat ng naitulong ko. Alagaan mo ng maayos ang anak mo. Si Raven, ang lucky charm mo. Ang lucky charm nating dalawa. Actually, nang dahil sa kanya, malaking pinagbago mo kaya. Ang tanging hiling ko lang sa iyo. Alagaan mo siya at huwag mong hayaang mapahamak kahit anong mangyari. Saan ito bago tumingala sa kanya at ngumiti. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang ngumiti at tumango sa kaibigan bago nila magkasabay na pinagmasdan ng anak niya ngayon ay payapang natutulog habang nakakalong sa mabisig niya. Oo, at nagkaroon siya ng kasalanan noon. Nang dahil sa kasalanang iyon, may nabuo sa kanilang dalawa ng lalaking iyon. Muntik pa niyang may pahamak ang sarili niya at ang kapakanan ng anak niya noong mga panahong nilalamon siya ng depresyon nang dahil sa nangyari pero katulad ng sinasabi ng kaibigan niya. Naririto na si Raven para magsilbing gabay niya sa lahat. Si Raven ang dahilan sa kung bakit tuluyan siyang
gumaling at nagkaroon ng lakas loob na lumaban sa lahat ng hamon niya sa buhay. Ang anak niyang dahilan sa kung bakit hanggang ngayon ay pilit pa rin siyang lumalaban sa lahat. Si Raven ang dahilan sa kung bakit tuluyan niyang muli nakita ang liwanag at ang pag-asa sa buhay niya. Hindi niya na alam kung anong mangyayari sa buhay niya sa oras na mawala ang anak niya. Ang anak niya lang kay isa-isang bagay na naging dahilan sa kung bakit nga ba mas ninais niya pa rin magpatuloy sa buhay. Kung walang anak niya, madilim ang mundong lalakaran niya. Kaya naman gagawin niyang lahat ng makakaya niya para lang mabigyan ng isang magandang buhay ang anak niya kahit na anong mangyari. Mama! Nakangiting bumaling ng tingin si Donna sa anak niya at mas lalo lamang lumaki ang ngiti sa labi niya nang makita niya itong tumatakbo na ngayon patungo sa kanya. Ngayon ang first day ng klase nito sa kindergarten. Kaya naman nang yumakap ito sa kanya, hindi niya na napigilang tuluyang pangiliran ng luha ng dahil sa labis na tuwa para sa anak niya. May 6 na taon nang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Naging mahirap ang buhay kay Donna lalo na nang mag-isa niya nang pinalaki si Raven. Ngunit masasabi niyang kahit na naging mahirap para sa kanyang lahat, kahit na papaano ay nakakayanan naman nilang dalawa ng anak niya ang mga hamon sa buhay na kinakaharap nila. Kamustang first day? Tanong niya nang hinarap niya na si Raven at matamis na ngumiti sa bata. Maayos ba? Opo mama, sagot nito bago ngumiti sa kanya na ikinangiti niya na rin. Nagkaroon po kami ng group activities kanina at nakakuha po ako ng perfect score mama. Wow, ang galing naman ng baby ko. Sagot niya bago siya umayos sa pagkakatayo at hinila na nga ang bata paalis sa lugar na iyon. Pwede mo bang ikwento sa akin kung anong activity ang ginawa niyo kanina? Tungkol po sa family. Mahina nitong sambit na bahagyang ikinalahon ng ngiti ni Donna. Tinatanong pa ako ng teacher ko kanina kung bakit 2 drawing lang po ng taong ginawa ko mama. Bakit daw po hindi ko po sinamang daddy? Tumingala sa kanya si Raven, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindang ibalik ang ngiting nakaukit sa labi niya kanina. Bakit po wala akong daddy mama? May daddy po ba ako, mama? Meron anak. Sagot ni Donna sa kanya bago niya naramdaman ang pamilyar na lamig sa sikmura niya nang malala muli ang lalaking iyon. Pamilyar pa sa alaala niyang buo nitong pangalan, ngunit hindi niya nagaanong naalalang mukha nito, lalo na't hindi niya naman ito sinaulo noon. At isa pa'y, lasing siya ng mga oras na iyon, kaya naman gusto niya mang alalahanin ang mukha nito ay hindi niya rin naman magawa. Kung ganoon, nasan po siya? Tanong ni Raven. Doon na nagsimula si Donna na bumuntong hininga bago siya nagdesisyong lumuhod sa harapan ni Raven upang hawakan ito sa balikat at upang mag-level ang tinginan nilang dalawa. Bakit po hindi natin siya kasama? Bakit po ba ang family may daddy at mommy? Bakit wala ang daddy mama? Raven, anak, medyo komplikadong pamilyang meron tayo eh. Sagot niya sa bata na animong pinapaintindi dito ang sitwasyon, meron sila ng maliit niyang pamilya. Si mama at daddy kasi ay hindi pwedeng magsama dahil bawal ang relasyong meron kami anak. Ano pong ibig sabihin nun mama? Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang malalim na huminga bago siya nag-iwas ng tingin sa anak at nang magkaroon ng lakas ng loob ay tsaka pa lang siya muling umiti rito. May ibang pamilya na ngayon ang daddy mo Raven. Sagot niya kahit ang totoo ay wala naman talaga siyang balita sa kung saan nga ba ngayon si Gray. May bago na siyang pamilya. Hindi kami pwede lalo na bawal lang relasyong meron kami. Intindihan mo ba ako anak? Si daddy at si mama, bawal. May sarili ng pamilya ang daddy habang si mama naman ay meron ng ikaw. Masaya naman tayong dalawa hindi ba? Meron ka namang ako anak. Oo nga po. Sagot nito sa kanya bago malungkot ng umiti at pilit binago ang hitsura na ikinabuntong hininga na lang ni Donna. Alam niya at natitiyak niyang habang tumatagal ang panahon, mas lalo lamang magiging kuryoso si Raven sa pamilya na meron silang dalawa ngayon. Oo, at napaghandaan niya ng tungkol sa isasagot niya sa anak niya sa oras na magtanong ito ng tungkol doon. Pero hindi niya naman sukat akalain na magiging ganito ito kaaga. What? Gulat na sambit ni Amber dahilan upang senyasan siya ni Donna na manahimik. Anong sinabi mo sa bata, Donna? Sinabi mo ba? Hindi Amber. At hindi ko rin kakayanin kahit na kailangan.
Aniya bago siya umupo sa gilid ni Amber na hanggang ngayon ay gulat pa rin nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko rin naman alam kung anong sasabihin ko. Nagiging kuryoso na siya, Amber. Hindi ko rin naman pwedeng paglihiman ng anak ko. So, anong naging reaksyon niya? Siyempre nagulat. Pabuntong hininga niyang sagot na ikinangawi naman ng kaibigan niya. Mas mabuti ng ganyan para hanggat bata siya, maintindihan niyang tungkol sa pamilya na meron siya. Ipinaintindi ko rin naman sa kanya kanina na hindi naman lahat ng pamilya kailangan kumpleto. Isang segundo pa muna silang natahimik bago niya narinig si Amber na bumutong hininga nang marinig ang sinabi niya. Hindi kalaunan na dismayado itong umiling at pumulatak na ikinabuntong hininga niya na lang din. Kawawang bata, Donna. Masyado pa siyang bata para maintindihan ang lahat ng to. Saad nito bago bumaling kay Donna. Hindi ba't marami ka namang manliligaw? Bakit kaya hindi mo siya bigyan ng bagong pamilya? Tatay na pwedeng hinga ng tulong at suporta. Hindi naman pwedeng lumaki siya ng ganyan lang, Donna. Habang patagal ang panahon, mas kinakailangan niyang aruga at gabay ng isang ama. Hindi pwedeng ikaw na lang yung ikaw palagi. Malay mo, ito na yung tamang pagkakataon para alam mo na buksan mo ulit yung puso mo alang-alang sa kapakanan ng anak mo. Hindi naman umiikot ang buhay sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya, Amber. Alam ko, ikaw ang kinaya mo, hindi ba? Aniya patungkol sa mga magulang niya na ikinatahimik niya. Pero may minsan bang sumagi sa isip mo na kung kumpleto ang pamilyang kinalakihan mo, tingin mo ba maganda rin ang buhay na mayroon ka ngayon? Alam ko na naranasan mong mawalan at hindi mabigyan ng kumpletong pamilya. Pero minsan ba naisip mo na siguro ito na yung tamang panahon para mabigyan mo ng maganda at buong pamilya iyang anak mo? Kahit na hindi niya biological ang ama. Basta may masabi lang siyang kumpletong pamilya. Ganon. Oo. Hindi umiikot sa pagkakaroon ng kumpletong pamilya ang buhay, Donna. Pero Donna, mas makakabuti para sa anak mo magkaroon ng pamilyang matatawag niyang sa kanya. Aayos ang buhay niya. Kung may tatayong ama sa tabi niya, hindi ba't ikaw na rin mismo nagsabi sa akin na ayaw mo iparanas sa anak mo lahat ng pinagdaanan mo noon? Why didn't you break the cycle then? Session pa nito na hindi niya kinibo. O at naiintindihan niya naman ang pinupunto ni Amber ng mga oras na iyon. Pero tama nga ba ang lahat ng iyon? Pakiramdam niya ay sapat na siya para sa anak niya. Kaya naman bakit niya pa kakailanganin ng ama na tatayo para sa anak niya? Marami siyang inaalala bukod sa bagay na iyon, tulad lamang ng paano kung hindi tanggap ng magiging asawa niya si Raven? Hindi naman niya pwedeng pilitin ang lalaking mamahalin niya kaysa sa anak niya. Ayaw niyang maging makasarili tulad ng ginawa ng nanay niya noon. Gaya ng sinabi ni Amber, nanggaling siya sa isang sirang pamilya, kaya naman bakit pa nga ba siya tatanggap ng panibagong tao sa buhay niya na pwedeng sumira sa relasyon at pagsasama nilang dalawa ni Raven? Raven? Rinig niyang sigaw ni Amber mula sa salas. Mabilis na binatawan ni Donna ang mga damit na nilalabay niya sa batya at dali-daling tumakbo papasok sa loob ng bahay nang marinig niyang sigaw na iyon ni Amber. Base sa tono ng pagtawag niya sa pangalan ng anak, natitiyak niyang may masamang nangyari. At hindi nga siya nagkamali dahil nang sandaling pumasok siya sa loob ng salas, ang katawan ng walang malay niyang anak ang bumungad agad sa kanya. Amber, anong nangyari? Nag-i-istorya niyang saad bago siya dumulo kay Amber na ngayon ay kalong nang namumutla niyang anak. Marahan niyang tinapik ang pisngi nito at halos mapamura siya sa sarili nang maramdaman ang malamig na pawis nito. Amber, anong nangyari kay Raven? Raven, gumising ka na. Hindi ko alam, Donna. Naglalaro lang siya kanina rito. Nagulat na lang ako nang bigla siyang hinimatay. Natutuloy raw nitong sambit bago siya nito tinulak sa kamay. Tumawag ka ng tulong, Donna. Baka anong mangyari kay Raven? Hindi siya gumigising. Kailangan natin siyang madala sa ospital bago pa man masamang mangyari sa kanya. Nagmamadali pa nitong utos. Nagdahil sa takot na baka tamang kaibigan niya, hindi na siya nagdalawang isipan na tumayo mula sa pagkakaluhod. At kahit na bahagya pang nanginginig ang mga tuhod niya sa labis na kaba at takot ay, mas minabuti niya na lang na magmamadali sa paglalakad upang makahingi na nga ng tulong sa mga kapitbahay nila. Hindi niya alam kung anong pwedeng mangyari sa anak niya sa oras na baliwalain nila ito. Hindi niya alam kung anong pwede niyang gawin sa sarili niya sa oras na may masamang mangyari sa anak niya.
Natitiyak niyang hindi niya mapapatawad ang sarili niya sa oras na may mangyari sa anak niya. Kailangan niya pong sumailalim sa agarang operasyon sa puso, Mrs. Saad ng doktor dahilan upang bahagyang lumaylay ang balikat niya sa pinaghalong kaba, takot at pagkabigla sa narinig mula sa doktor na sumuri sa anak niya. Habang tumatagal ang panahon, mas lalo lang lumalaki ang butas sa puso niya. Kailangan niyang sumailalim sa agarang operasyon bago pa man mahuli ang lahat. Medyo mahina ang puso at katawan niya, kaya naman may posibilidad na baka hindi niya kayanin kung ipagsasawalang bahala na lang natin ang lahat ng ito. Dagdag pa nito, hindi nagawang sumagot ni Donna sa balita ng doktor sa kanya nang dahil sa labis na pag-alala. Kaya naman si Amber nang kumausap sa doktor upang questionin ang tungkol sa operasyon na kailangan pagdaanan ng anak niya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magangat ng tingin at bumaling sa loob ng kwarto mula sa salamin. Habang nakatitig sa anak niya ngayon ay tuluyan ang nakakonfine sa ospital. Hindi ko naman alam, Donna. Patuloy sa pagpaliwanag ni Amber sa kanya na hindi niya kinibo. Wala naman siyang binabanggit sa akin na may masakit siya. Nakausap ko naman yung advisor niya kahapon. Wala rin naman daw siyang napapansing kakaiba kay Ravin, bukod sa mabilis itong mapagod. Dagdag pa nito, marami pang sinabi sa Amber sa kanya na hindi niya tinugunan dahil nanatili ang atensyon niya sa swero na nakakonekta sa anak niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya nung mga oras na iyon. Takot dahil ba pwedeng mangyari sa anak niya. Gulat ng hindi sa nalamang sakit nito. O galit para sa sarili dahil pakiramdam niya ay naggulang siya sa nangyari. Bakit sa dinami-rami ng pwedeng magkasakit? Bakit kay Ravin pa? Bakit ang anak ko pa, Lord? Tanong niya habang nanatiling nakaload sa upuan niya. Naroroon siya ngayon sa chapel ng simbahan. Siya lang ang tao roon nung mga oras na iyon. Kaya naman may minsan na rin hindi niya napigilang maluha habang inaalala ang kalagayan ng anak niya nung mga oras na iyon. Bakit sa dinami-rami ng masasamang tao sa mundo? Bakit ang anak ko pa? Muli niyang tanong habang tahimik na nanalangin sa kinaupuan niya. Ito ba yung parusa niya sa akin? Bakit hindi na lang ako? Bakit ang anak ko pa? May minsan na ring sumagi sa isip niya ang sisihin ng nasa taas. Pero gusto niya man ay hindi niya rin naman magawa. Alam niya sa sarili niya na mabigat na pagsubok lang itong kailangan niyang harapin ngayon. Kaya naman kung may dapat siyang sisihin dito, iyon ay ang sarili niya. Ipinangako niya sa sarili niya noon na gagawin niyang lahat ng para sa anak niya. Kaya naman ang muling pumasok sa isip niya ang ideyang ito. Nasa meeting po si Sir Gray ngayon Saad ng sekretarya nito na sinadya niya pang puntahan sa lobby para lang makahanap ng tiyempo. Dahil nga sa may 2 linggo na silang nanatili sa ospital, hindi na rin naman siya nagtaka pa nang umabot na sa 20 milang kailangan niyang bayaran. Dahil nga sa wala naman silang ipon at mahinga ng tulong ng mga oras na iyon, mas minabuti na lang ni Donna na hanapin ang lalaki na titiyak niyang makakatulong sa kanya. Oo, at may 6 na taon na rin ang nakalilipas nang mangyari ang lahat. Kung naalala man siya ni Gray, o kung nakalimutan siya nito, wala siyang pakialam doon. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang mahanap ang lalaki na titiyak niyang ama ng anak nilang 2. May bakante po ba siyang oras ngayon? Kailangan ko po kasi talaga siyang makausap. Pakiusap niya sa sekretarya na ikinalapat ng labi nito. Baka sa mukha ng sekretarya niya na wala itong maisagot sa kanya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Kahit gayong lunch break lang. Hindi rin naman ako magtatagal. Sapat ng 20 minutos para lang makausap ko siya. Talagang urgent lang talaga, ma'am. Pero po kasi... Bakit? Tanong ng isang lalaki bago ito tumabi sa kanya sa harap ng front desk bago bumaling ang tingin sa kanya na ikinaangat naman niya ng tingin dito. Anong kailangan mo kay Grayson? Good morning po, sir. Bati sa kanya ng babae sa front desk. Nanginitian naman ito bago bumaling kay Donna. Hindi alam ni Fred kung tama nga bang ngumiti siya sa dalaga na ngayon ay nakatitig na sa kanya. Base sa paraan ng pagtitig nito sa kanya, natitiyak niyang nagulat ito sa presensya niya. Kaya naman hindi niya naiwasang bahagya na lang na matawa. Sorry. Aniya bagong ngumiti na hindi naman kinibo ni Donna. Bayok ko kasi si Gray at nandito ako para puntahan siya. May kailangan ka bang sabihin sa kanya? Sa akin mo na lang sabihin para ako na lang mag-abot sa kanya. Personal po sanang sadya ko. Sagot ni Donna sa kanya na ikinangat ang kilay niya bago siya tumango sa dalaga.
Hanggat maaari po, gusto ko po siya makausap ng personal, ng kaming dalawa lang. Bakit? Dahil ba yun sa utang? Tanong ni Fred sa kanya na hindi niya kinibo. Hindi kalaunan ay sa friend ng kusang sumuko at tumungong kay Donna na hindi naman niya kinibo. Since pupunta rin naman ako sa opisina niya, sasamahan na lang kita. Anito sa kanya bago ito tumalikod sa kanya. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang manahimik bago siya nagdesisyong sumunod sa lalaking iyon nang dumiretso ito sa elevator. Habang naglalakad sa kabuuan ng labi ay hindi niwasan ni Donna na pagmasdan ng kabuuan nito. Mukhang tama nga siya at ang dati niyang mga kaibigan noon na hindi basta-bastang empleyado lang si Gray. Mas lalo lamang siyang nabighani lalo nang malaman niya sa internet na CEO si Gray ng isang sikat na kumpanya sa buong Pilipinas na kung saan nagmamayari sila ng iba't ibang negosyo tulad na lamang ng mga pabrika at hotel. Natitiyak din ni Donna na kahit hindi niya sabihin kay Gray na anak nila si Raven, natitiyak niyang tutulungan pa rin siya nito sa oras na lumuhod siya upang makiusap dito. Alam niyang barya lang sa lalaking iyon ang gagamitin para sa operasyon ng anak nila, kaya naman hindi na rin naman siya nakaramdam pa ng kaba para sa gagastusin ng para sa anak niya. Grayson, may bisita ka. Bungad agad ni Fred pagkatapos siyang pumasok sa loob ng malawak na opisina ni Gray. Kasunod na pumasok sa Gray ang dalagang nakita niya sa lobby, kaya naman pumasok sila. At hindi na rin naman nagulat pa si Donna nang makitang muli ang lalaki ngayon ay nakaupo sa office chair nito habang nakatalikod sa gawin nila at nakatitig sa malawak na syudad sa ibaba. Gusto kanyang makausap ng personal. So, pinapunta ko na. Mukha rin namang urgent. Saad pa ni Fred, dahilan upang dito na nga unti-unting umikot si Gray mula sa upuan niya. Mamaya na lang kita kakausapin regarding sa problema sa Tanay. Susundin ko na lang sa baba ang kapatid ko. Dagdag pa ni Fred bago siya bumaling kay Donna at tumango rito. Na ikinababa naman ang tingin ni Donna. Nang makita niya isang dalaga na ngayon ay nakatayot na nahimik sa gilid. Doon lang nagdesisyon si Gray na liitan ng mga mata at nang sa ganun ay pagmasdan nito. Familiar sa kanyang babaeng iyon. Hindi niya lang mapagtanto kung saan niya nakita ang babaeng iyon pero natitiyak niyang familiar ito sa kanya at kilala niya ito. Anong sadya mo? Tanong ni Gray bago siya tumayo sa kinaupuan niya, kasabay ng pag-aayos ng necktie na suot niya. Kaibigan ka ba ni Fred? Hindi kanya papasukin dito kung hindi kanya kilala. Nagkita kami dyan sa lobby. Mahina niyang sagot bago siya nagdesisyong makipagtitigan ng mata sa mata kay Gray. Importanteng sadya ko kaya naririto ako ngayon, Gray. Hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy pa dahil buhay ng anak kong nakasalalay dito. Ang seryosong mukha ni Gray kanina ay unti-unting nagbago. Bahagya rin ng laki ang mga mata niya nang sandaling bumalik sa kanyang lahat, lalo na nang mata sa mata niyang tinitigan si Donna nung mga oras na iyon. Ang pamilyar na tingin iyon, imposibleng magkamali siya sa inakala niya dahil hanggang ngayon ay nakaukit pa rin sa alaala niyang lahat at kasama na ron ang mukha ng pamilyar na babaeng ito. Ang babaeng muntik nang sumira sa kanilang dalawa ni Stella. Ikaw? Mahina nitong sambit dahilan upang bahagya pang mapabuntong hininga si Donna sa kinatatayuan niya. Donna? Kailangan ng anak mo ng tulong mo. Mahina nitong sambit na mas lalo niyang ikinagulat. Nagpunta ako rito para humingi ng tulong para sa operasyon ng anak mo. Nang dahil sa narinig ay bahagyang umawang ang bibig ni Gray. Bahagya siyang nasurpresa nang dahil sa narinig. Hindi niya inaasahan ang revelasyong iyon. Anong sinasabi ni Donna? May anak siya sa babaeng nakasiping niya ng gabing iyon. Sandali lang, ilang taon na bang lumipas nang mangyari iyon? 6 na taong na nakalilipas simula nung mangyari ang lahat. At may 6 na taon rin ang nakalilipas nang sandaling kalimutan niya ng kataksilang iyon. Ilang beses na siyang nagplanong takasan ang kaganapang nangyari noon. Kaya naman ngayon lang naririto muli ang babaeng naging dahilan sa kung bakit ayaw nang balikan yung mismong araw na nagtaksil siya sa asawa niya. Hindi niya rin alam kung ano nga bang mararamdaman niya ng mga oras na to. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang anak ni Stella. Kaya naman nang marinig ang revelasyong iyon ni Donna, hindi niya tuloy alam kung anong mararamdaman niya. May parte sa sistema niyang natuwa dahil sa wakas ay may anak na siya. Pero ang tuwang iyon ay hindi rin nagtagal ng mapagtanto niyang gawa sa kasalanan ng batang iyon. At paano niya nga ba masisiguro na anak niya nga ang batang sinasabi ni Donna? Oo, may nangyari sa kanila dati. Pero sapat na nga bang dahilang iyon para matuwa siya gayong kasalanan ang nangyayari sa kanila? Ayaw niyang makarating ito kay Stella. Ngayon na masaya na silang nagsasamang dalawa.
Ayaw niya nang maulit ang kataksilang nangyari noon nang dahil lang sa sitwasyong ito. Imposible. Natatawa niyang sambit dahilan upang bahagyang matigilan si Donna sa kinatatayuan niya. Sa akin ba to? Ginagawa mo lang ba to para bumalik ako sa'yo at iwanan ko ang asawa ko? Well, sorry to tell you, Donna. Pero tingin ko nagkakamali ka kung iakala mo na iiwanan ko ang asawa ko dahil lang sa may anak tayong dalawa. Gray, totoo ang sinasabi ko. At seryoso rin ako. Sagot ni Gray sa kanya. Dahilan upang bahagyang umawang ang bibig ni Donna sa gulat sa sinabi niya. Kahit namang makaawa ka pa sa akin, hindi ko uulitin yung kataksilang ginawa ko noon sa asawa ko. Ikaw ang dahilan sa kung bakit muntik na kami magkahiwalay ng asawa ko. Gray, nang dahil sa'yo, muntik na masira ang pamilya ko. Sa iya na mas lalong ikinaawang ng bibig ni Donna dahil hindi niya naman inaasahan ang salitang lumabas sa bibig ni Gray. Alam mo, umalis ka na, Donna. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Sa oras na makita ka ni Stella rito, mahal na mahal kong asawa ko, Donna. At wala akong pakialam sa mga sinasabi mo ngayon. Aniya pa bago niya hinawakan sa braso si Donna. Dahilan upang mas lalo lamang itong mapatigil sa ginagawa niya. Umalis ka na hanggat may oras ka pa. Gray, hindi mo ako naiintindihan. Angay niya bago niya tinanggal ang kamay ni Gray sa braso niya na ikinatiim naman ng bagang nito. Hindi ka naniniwala nagkaroon tayo ng anak? Gusto mo ba ng ebidensya? Handa akong magpa-DNA para lang mapatunayan ko sa iyong lahat. Donna, umalis ka na. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang umiling at magmatigas sa ginagawa niya. Hindi kalaunan ay bumuhos ang luha sa gilid ng mga mata niya na bahagyang ikinagitla ni Gray ng mga oras na iyon. Alam niya sa sarili niya na sa oras na hindi siya tulungan ni Gray, may posibilidad na baka mawala sa kanya si Raven at iyon ang dahilan sa kung bakit kahit na alam niyang imposibleng tulungan siya ni Gray, lalo na sa mga oras na iyon, mas minabuti niya na lang na manatili sa lugar na iyon. Kung kinakailangan niyang makiusap at lumuhod sa harapan ni Gray, gagawin niya para lang sa kapakanan ng anak niya. Handa akong magpa-DNA test. Saan ni Donna, bago unti-unting lumuhod sa harapan ni Gray, kasabay ng mahigpit na paghawak nito sa kamay niya na mas lalo naman itong ikinatigil. Handa akong magpa-DNA test, alang-alang sa kapakanan ng anak nating dalawa. DNA? Agad na natigilan sa pag-iyak si Donna sa harapan ni Gray nang marinig yung boses ng babaeng iyon. Walang ibang nagawa si Gray kung hindi ang tanggalin ang mga kamay ni Donna mula sa braso niya bago siya umatras palayo kay Donna. Lalo na nang makita niyang mukha ni Stella na ngayon ay naguguluhan nang nagpapabalik-balik ng tingin sa kanilang dalawang babaeng nakalood sa harapan niya. Stella. DNA? Ulit niyang tanong bago siya natawa nang bahagya habang nakatitig sa kanilang dalawa. Bakit kailangan ng DNA, Gray? Sino siya? Tanong niya bago nanginig ang labi niya nang hindi niya maipaliwanag ang halaw-halong emosyong nararamdaman niya noong mga oras na iyon. DNA? Anong DNA? At bakit kailangan ng DNA? Sino ba itong babaeng nakalood sa harapan niya? Stella. Marahang tawag ni Gray sa kanya bago siya nagmadali sa paglapit sa asawa niya na kinaatras naman ito at nagpatigil sa kanya sa paglapit dito. Stella, makinig ka sa akin. Anong DNA, Gray? At anong anak? Tanong ni Stella sa kanya habang hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya. Hindi kalaunan ay bumakas ang galit at takot sa mga mata niya, kaya naman walang ibang nagawa si Gray kung hindi ang masuyong lumapit patungo sa kanya. May anak ka ba sa ibang babae, Gray? Ang akala ko ba kaya mo mabuhay ng walang anak? Hindi ba? Hindi ba't nagkalinawan na tayong dalawa? Stella, mali ang iniisip. Anong mali roon? Sigaw niya, dahilan upang dali-dali nang pumasok sa loob si Fred, lalo na nang marinig niyang kapatid niyang sumigaw. Anong nangyayari, Gray? Tanong ni Fred na animong tumaas pang boses niya nang dahil sa labis na pag-alala. Anong nangyayari? At bakit nagsisigawan kayong dalawa? Salip na sagutin ang tanong ng brother-in-law niya, nanatili lang ang titig ni Gray sa mahal niyang asawa, habang si Stella naman ay naluluhan ng nakikipagtitigan sa kataksilan ng asawa niya. Si Donna naman sa kabilang banday, walang ibang nagawa kung hindi ang manahimik. Wala naman siya ibang kagustuhan kung hindi ang makalikom ng tulong para sa operasyon ni Raven. Hindi naman niya gustong magkaroon ng gulo tulad ng nangyayari ngayon. Gustuhin niya man na umatras ay hindi niya rin magawa, lalo na't
Bakit pa siya atras kung naririto na rin siya ngayon? Nangyari na ang hindi dapat mangyari. Ang kailangan niya lang gawin ngayon ay ang manatili roon habang nakikinig sa pagtatalo ng mag-asawa at sa paghintay ng tulong para sa mahal niyang anak. Stella, mahal, makinig ka muna sa akin, parang awa mo na. Anong kailangan kong pakinggan sa'yo? Iyang kataksilan mo, Gray? Natatawang singhal ni Stella, kasabay ng pagpunas ng luha na dumaloy sa gilid ng mga mata niya. Hindi ko alam na. Baka kaya mo palang maghanap ng iba. Ang sabi mo sa akin, ang pangako mo sa akin, hindi ba? Hindi ka maghahanap ng iba? Nangako ka sa akin nung nasa ospital tayong dalawa. Nung nasa bingit ako ng kamatayan. Nangako ka sa akin na hindi ka maghahanap ng iba kahit na hindi tayo magkaanak na dalawa. Anong ibig sabihin nito, Gray? Nagdaksil ka? Pagkatapos gusto mong makinig ako sa'yo? Ang gago mo, ha? Natatawa pa niyang singhal bago siya bumaling kay Donna na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Sana maging masaya ka, Gray, kasama ng bago mong pamilya. Dagdag niya pa na may halong diin bago siya nagdesisyong magmarcha palabas ng opisina ng asawa niya. Walang ibang nagawa si Gray kung hindi ang mapasabuno sa sarili niya habang si Fred naman ay madilim na nakatitig sa asawa ng kapatid niya. Nang sandaling bumalik si Gray sa katinuan ay tsaka lang siya nagkaroon ng pagkakataon na humakbang upang habulin si Stella. Pero bago niya pa magawa iyon ay dinampot na siya ni Fred sa kwelyo na hindi naman nagpatinag sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Grayson? Niloloko mo bang kapatid ko? Madilim niyang tanong dahilan upang maluha na lang si Gray sa ayos niya. Sumagot ka. Pagkakamali lang lahat, Fred. Hindi niyo ako niintindihan. Igago ka bala eh. Sigaw ni Fred sa kanya. Kasabay ng pagsuntok sa kanya dahilan upang bahagya pa siyang mapasubsob sa sahig. Magmula sa araw na to, ayaw ko nang makikita kang umaaligid pa sa kapatid ko. Naintindihan mo ba ako? Galit nitong sambit. Bago nagbitaw nagbabantang tingin sa kanilang dalawa ni Donna. At lumabas na nga sa opisina niya upang sundan si Stella. Nang mga sandaling iyon ay walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang manatili sa pagkakatayo niya. Habang nakayuko habang si Gray naman ay paulit-ulit na umiiyak at paulit-ulit ring sinisisi ang sarili niya nang dahil sa nangyari. Hindi niya sukat akalain ang kahihiyan at kataksilang ginawa niya noon na may 5 taon na ring tinagot ni lihim niya ay magbubunga na ngayon. Kung bakit sa dinamirami ng pagkakataong pwedeng lumitaw si Donna, bakit ngayon pa? Ngayon pang anniversary ng kasal nilang dalawa ni Stella. Umayos siya sa pagkakatayo bago bumaling kay Donna na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Gusto ko ng DNA test. Aniya bago siya umalis sa opisinang iyon. Tulad ng gustong mangyari ni Gray, nagsagawa nga ng DNA test ang dalawa pagkatapos umamin at makiusap ni Gray kay Stella. Hindi rin naman nagtagal ang tampuhan nilang dalawa. Mahal nilang isa't isa. At hindi rin naman kayang bitawan ni Stella ang asawa niya. Lalo na nang dahil sa pagkakamiling ginawa nito noon. Pinatunayan din naman ni Gray sa kanya na mahal niya sa Stella. Kaya naman ang pagkatapos ng ilang linggong panunuyo sa asawa niya, hindi kalaunan ay pinagbigyan ulit siya ni Stella hanggang sa positive. Aniya kay Stella bago siya nagangat ng tingin sa asawa niya. Nakita niyang lungkot sa mga mata nito. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindang masuyo itong hawakan sa kamay niya. Positive na anak ko nga ang batang sinasabi ni Donna, Stella. Alam mo naman kung gaano kita kamahal, hindi ba? Oo, nagkamali ako pero pagkakamali ang lahat ng iyon, Stella. Pero para sa operasyon lang naman ang kailangan ni Donna. Stella, para sa operasyon lang naman ang kailangan ni Donna. Kung gusto mo, pwede ko siyang bigyan ng tulong pinansyal para sa anak naming dalawa. Nilinaw na rin niya sa akin noong una pa lang na wala siyang kagustuhang sirain ng kasal at pagsasama nating dalawa. Tanging pera lang ang kailangan niya. Kung gusto mo, pagkatapos ko maibigay sa kanyang tulong na kailangan niya, uutusan ko na siyang magpakalayo-layo kasamang anak naming dalawa. No, mahinang sagot ni Stella, dahilan upang bahagya siyang matigilan sa sinasabi niya. Nang bumuntong hininga ang asawa niya at muling bumaling sa kanya na may malungkot na ngiti sa labi niya, doon lang tila nakahinga ng malalim si Gray sa kinaupuan niya. Gusto mo magkaanak, hindi ba? Stella, gusto ko rin magkatotoo yung pangarap mo, Gray. Saad ni Stella sa kanya,
dahilan upang magangat siya ng tingin dito. Gusto ko rin magkaroon ng anak, Gray. Nang mga oras na iyon ay, doon na nga sinabi ni Stella ang gusto niyang ampunin ang anak nilang dalawa ni Donna. Kaya naman wala nang ibang nagawa si Gray, kung hindi mapabundong hininga na lang at gawin ang utos at kahilingan sa kanya ni Stella. Kahit na ayaw niya ay wala rin naman siyang magagawa, lalo na't halata naman sa mukha ni Stella may balak siyang ampunin ang anak nilang dalawa ni Donna. Ano? Gulat na tanong ni Donna kasabay ng mahigpit na pagkahawak sa kamay ng walang malay niyang anak. Stella, Ma'am, hindi pwede. Mamili ka, Donna. Aniya sa matigas na tono bago siyang umiti rito na ikinatigil niya. Buhay ng anak mo o bagong pamilya? Tanong niya. Nang mga oras na iyon ay wala nang ibang nagawa si Donna kung hindi mapabaling na lang ng tingin sa walang malay niyang anak. Kung hindi siya papayag sa kagustuhan ng mag-asawa na ampunin ng anak niya, mawawala sa kanyang anak niya. May posibilidad din na baka mamatay ang anak niya sa oras na hindi siya pumayag, kaya naman hindi niya na alam kung ano nga pang pipiliin niya ng mga oras na iyon. Ang buhay nga ba ng anak niya o ang bagong pamilya kasama ng tatay niya? Patawarin mo ako, anak. Mahinang tinig ng nanay niya bago niya iminulat ang mga mata niya. Agad na nangunot ang noo ni Ravin nang sandaling magising siya sa isang hindi pamilyar na kwarto. May nakahawak sa kamay niya, kaya naman bahagya siyang bumaling ng tingin dito. At halos mangunot ang noo niya nang makitang isang hindi pamilyar na lalaki sa alaala niya. Sino ka? Tanong niya sa lalaki dahilan upang bumaling ito ng tingin sa kanya. Nasaan ang mama ko? Walang ibang nagawa si Gray kung hindi ang mapabundong hininga bago siya nagdesisyong pisilin ang kamay ng anak na ngayon ay may swero pa rin nakaturok sa kanya. Ipinakita niya sa bata na malungkot siya, kaya naman mas lalo lamang nakaramdam ng takot at pag-alala sa Ravin para sa nanay niya. Sino ka? At nasaan si mama? Muli niyang tanong. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Gray bago siya sumagot sa katanungan ng anak niya. Magmula sa araw na ito, dito ka natitira sa puder namin ng bago mong ina. Kami nang mag-aalaga sa'yo magmula sa araw na to. Hindi niyo po sinasagot ang tanong ko, sir. Tanong niya sa daddy niya dahilan upang bahagyang lumitaw ang peking ngiti mula sa labi ni Gray. Hindi niya lubos akalain na magkakaroon siya ng pagkakataong makausap ang anak niya sa ibang babae. Kaya naman kahit na hindi naging magandang nangyari sa kanilang tatlo ni Donna, hindi niya pa rin naiwasang mangiti. Bahagya namang nalukot ang mukha ni Ravin nang makita ang ngiti sa labi ng lalaking kausap niya. Nasaan ang mama ko? Tanong ni Ravin. Namatay ang mama mo bago ka man magkamalay sa operasyon, iho. Sad na isang babae nakakapasok lang sa kwarto niya ng mga oras na iyon. Hindi pamilyar sa kanyang babaeng iyon, kaya naman bahagya pang nangunot ang kilay niya habang nakatitig siya rito. Magmula sa araw na to, kami nang mag-aalaga sa'yo. Magmula sa araw na to, habang naririto ka sa puder namin, hindi mo na pwedeng hanapin ang nanay mo. Dahil magmula sa araw na to, ako nang tatayo bilang pangalawang mong ina. Dagdag pa ni Stella bago walang reaksyon na nagtungo sa bedside table ng kwartong iyon, kasabay ng pag-abot ng baso ng gatas sa kanya. Noong una hindi pa naniniwala sa Raven sa kanya, ngunit ipinakita sa kanya ni Fred ang URN jar na nasa gilid ng kwarto niya. Doon niya lang napagtanto na baka tama nga sila, na wala na nga ang nanay niya at namatay ito sa aksidente. Kaming umasikaso sa nanay mo, kaya alam namin ang nangyari sa kanya bago ka pa magkamalay sa operasyon mo. Saad ni Fred bago siya nito inakbayan na mas lalo lang nagpaluwa sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin pababayaan, lalong-lalo ng daddy mo at ng bago mong mami. Magmula sa araw na to, kami na magkakasama mo sa lahat. Dagdag pa niya bago siyang umiti sa bata at marahang tinapik ito sa ulo. Naging mahirap para kay Ravin ang lulukin ng katotohanan iyon. May parte sa kanya na nakakaramdam ng lungkot dahil hindi niya man lang nagawang kausapin si Donna bago pa man siya mawala ng malay at sumailalim sa operasyon. Maging si Amber ay hindi niya na rin muling nakita pa, kaya naman naging palaisipan para sa kanya ang nangyari. Gusto niyang alamin ng totoo, pero sa tuwing pumapasok sa isip niya na imbestigahan ang nangyari, may umabot sa puntong umaatras siya dahil naroroon ang ebidensya. Bumaling siya sa urine jar na sa gilid ng kwarto niya. Kahit naluluway, nagtungo siya rito upang kuhanin ito at yakapin ng mahigpit.
Pasensya na, Mama. Pasensya na. Ulit-ulit niyang iyak habang nakayakap sa urine jar ni Donna. Nagdadalawang isip pa si Stella kung iabot niya pa kay Raven yung baso ng gatas na siya mismo ang nagtimpla. Sa huli, nagdesisyon siyang pumasok sa kwarto nito. Pero hindi na rin naman siya nagtuloy sa balak niya nang sandaling makita niya si Raven na ngayon ay humihikbi habang yakap ang urine jar ng nanay niya. Walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang manatili sa ayos niya sa pintuan habang nakatitig sa musmus na batang walang ibang ginawa kung hindi ang humagulol sa kama niya. I'm sorry kung selfish ako, Raven. Aniya bago siya nagdesisyong bumuntong hininga at tuluyan na ngang sinarado ang pinto ng kwarto niya. Dala ang baso ng gatas na hindi niya binigay sa bata. Habang naglalakad sa living room ay nakasalubong niyang nanay ni Gray na bahagya pang ngumiti sa kanya na ginantihan niya rin naman. Hindi rin magtatagal. Matatanggap ka rin ng batang iyan, Iya. Sad nito na hindi niya sinagot. Tulad ng ipinangako nilang dalawa ni Gray kay Donna noon, ginawa nila ang lahat ng makakaya nila para lang maibigay kay Raven ang buhay na hindi nagawang ibigay ni Donna noon sa bata. Lahat halos ng luho nito ay ibinibigay nilang dalawa ni Gray, lalong-lalo na si Stella, kaya naman sa tuwing maalala nito si Donna habang siyang kasama nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit para sa kawawang bata. Puro ka Donna, Donna, Donna. Patay na nga ang nanay mo. Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa iyo iyon, ha? Sigaw ni Stella sa kanya. Bago niya binasag ang mga abong nasa kwarto ni Raven, na ikinaiyak naman sa takot ng kawawang bata. Wala na si Donna. Patay na ang nanay mo. Ilang beses ko bang ulitin sa iyo iyon? Dagdag pa niya, bago tumulo ang luha niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Alam mo, kung hindi lang dahil sa amin ng daddy mo, kung hindi dahil sa akin, tingin mo saan ka pupulutin ngayon? Dagdag pa niya, bago niya nilapitan ng bata sa kinaupuan nito. Wala na ang nanay mo, Raven. Patay na siya. Dagdag pa niya. Nang dahil sa ginawa niya ay tila bumulik sa kanyang lahat ng nangyari sa nakaraan. Lahat ng insecurities, lahat ng ginawang pagkakamali ng asawa niya para lang magkaanak sa ibang babae. Lahat ng iyon ay bumalik ng dahil sa sagutang iyon. Kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka nang sandaling mawala siya sa kontrol at agad na hinawakan ang panga ni Raven na ikinagulat at ikinatakot ang bata. Ikaw at ang nanay mo, kayong dalawang sumira sa pamilyang meron ako. Ikaw at ang nanay mo, kayong dalawang sumira sa pamilyang pinapangarap ko. Ikaw at ang nanay mo, kayong dalawa ang may kasalanan sa kung bakit ako nagkakaganito ngayon. Kayo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay ko at ang buhay ng asawa ko. Kayo ang dahilan ng nanay mo kung bakit gumuho yung pangarap na binuo ko para sa pamilyang pinapangarap ko. Magkakasunod yung sigaw, dahilan upang mas lalong umiyak sa Raven. Kung may dapat mang sisihin kung bakit naririto ka, iyong nanay mo ang sisihin mo. Kung may dapat kang sisihin sa kung bakit nandirito ka ngayon, iyong malandi mong nanay ang sisihin mo. Naiintindihan mo ba ako, Raven? Malandi ang nanay mo, kaya ka nandito ngayon. Kayong dalawang sumira sa pagsasama naming dalawa ng daddy mo. Sigaw niya pa sa walang malay na bata, kasabay ng pagbitaw sa panga nito. Pasensya na po, tita. Pasensya na po. Paulit-ulit na pagmamakaawa ni Raven sa kanya, kasabay ng pagluha. Nang marinig ang pakiusap at hagulol nito sa kanya, at saka lang bumalik sa wisyo si Stella, bahagyang tumigil ang luha niya nang dahil sa tinawag ng bata sa kanya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya nung mga oras na iyon. Walang kasalanan ng bata dahil inosente ito. Hindi niya rin naman magawang sisihin ang sarili niya dahil valid naman ang nararamdaman niya ngayon, hindi ba? Wala namang mali sa ginawa niya. Ang tanging mali lang nung oras ng mga iyon ay sa bata, sa kawawa, at inosenteng bata niya ibinuhos lahat ng galit niya para sa ginawa ni Gray at ni Donna sa kanya. Nang dahil sa nangyari ay nagugulang umatras si Stella mula sa pagkakaupo niya at agad na napaupo at napayuko sa tuhod niya. Doon siya umiyak ng umiyak habang inalala lahat, kaya naman nang maramdaman niyang paglapit ni Raven sa gilid niya at ang pagyakap nito sa kanya. Wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tanggapin ang yakap nito. Pasensya na po, tita, sa lahat ng kasalanan ginawa namin sa iyo ni Mama. Hindi po namin sinasadya na sirain ang pamilya ninyo ni Daddy. Sad nito sa marahang boses habang nakayakap sa kanya. Walang ibang nagawa si Stella kung hindi ang tanggapin ang yakap ni Raven hanggang sa tuluyan na nga siyang kumalma. Siguro nga ay may galit siya para kay Gray at para kay Donna. Pero gaya nga ng palagi nilang sinasabi, walang kasalanan ng bata dito. Tulad niya,
Biktima lang din siya ng kasalanang iyon. Kaya naman ang sisihin ng batang iyon ang isa na yata sa pagkakamaling ginawa niya nung mga oras na iyon. Gusto niyang maging mabuting ina pero paano niya magagawang lahat ng iyon kung hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin sa dibdib niya ang galit para sa 2 taong nanakit sa kanya. Tita, meron po kaming activity sa school at kailangan po ng guardian, sabi ni Raven. Pagkatapos ng ilang buong pananatili nito sa puder nilang dalawa ni Gray. Hindi niya may tatangging, unti-unti niya na ring natatanggap ang presensya ng bata. Si Raven ang dahilan sa kung bakit muling umayos ang relasyon nilang dalawa ni Gray. Kaya naman hindi niya rin may tatangging. May swerte ring dala sa Raven sa buhay nilang dalawa ni Gray at negosyong meron na rin sila. Ginawa naman ni Raven lahat ng makakaya niya para lang paluguran si Stella kahit na may minsan ay may medyo malamig pa rin na turing nito sa kanya, lalo na ngayon. O hindi naman kaya'y madalas siya nitong paggalitan sa tuwing magkakamali siya at sa tuwing hindi nakaharap ang daddy niya. Hindi ko alam, Raven. May meeting kasi kami ng daddy mo mamaya. Mahina niyang sambit sa bata na bahagyan nitong ikinatikom. Pero kung makakahabol kaming dalawa ng daddy mo, pupunta kami. Bawi niya bago siya bumaling sa bata at ngumiti rito. Bumaba ka na, hinintay ka rin naman ng bago mong kaibigan. Dagdag pa ni Stella sabay nguso sa batang kaklase ni Raven na nag-aabang sa paglabas niya sa kotse. Walang ibang nagawa sa Raven kung hindi ang peking umiti kay Stella bago tumungo tuluyan nang lumabas ng kotse ni Stella. Ginawa ni Stella ang lahat ng makakaya niya para lang paluguran ng bata. Hindi niya rin may tatanggi na kahit papaano ay unti-unti niya na rin itong natatanggap bilang anak ni Gray. Kaya naman ang sandali magkaroon siya ng pagkakataong magpakananay sa bata. Hindi niya rin naman sinayang pang pagkakataong iyon. Sa kabilang banda, habang naglalaro si Raven sa palaruan kasama ng iba nitong kaklase, may isang babaeng lihim na nagtatago sa gilid para lang mapagmasdan sa malayo ang batang iyon. Pagkatapos ng ilang minutong pagsuliyap sa kaisa-isa niyang anak, wala nang ibang nagawa si Donna kung hindi ang tuluyang bumuntong hininga bago siya nagdesisyong umalis sa lugar na iyon. Pagdating niya sa apartment ni Amber, ang titig agad nito ang una niyang napansin kaya naman hindi na rin naman siya nagtaka nang sandaling lumapit ito sa kinaupuan niya. Nakita mo ba? Tanong ni Amber sa kanya na pabuntong hininga niyang tinanguan. Kumustang inaanak ko? Hindi ba siya minamaltrato ng bago niyang mga magulang? Si Stellang naghatid sa kanya sa school. Sagot ni Donna sa kanya bago peking humiti sa kaibigan. Pagkatapos siyang tulungan ng mag-asawa para sa operasyon ni Raven, wala na siyang ibang nagawa pa nang hilingin nito kapalit sa naitulong sa kanya ang anak niya. Nangako naman ang dalawa sa kanya na aalagaan nilang mabuti si Raven at nang makita si Raven sa ganong sitwasyon kanina, natitiyak niyang ginagawa naman ng mag-asawang lahat ng kaya nilang gawin para lang mabigyan ng magandang buhay si Raven. Kahit nawala ito sa tabi niya hanggang sa pagtanda nilang dalawa. Kung ako sa'yo, hindi ko na sana ginawa ang bagay na iyon. Saad ni Amber patungkol sa naging desisyon niya dati. Kung hinayaan mo na lang sana akong galawin yung ipon ko. Inipon mo yun para sa mga magulang mo, Amber. Putol ni Donna sa kanya bago siya bumaling sa kaibigan na ikinakunot naman ng noon ito. Pwede bang huwag na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na to, Amber? Oo, nagkamali na ako sa naging desisyon ko dati. Pero sana naman, respetuhin mo naman ang desisyon ko. Donna, naiintindihan naman kita. Tingin mo ba kung may magagawa lang ako dati? Papayag ako sa ganitong setup? Tanong ni Donna sa kanya na hindi niya sinagot. Akala mo ba madali lang para sa akin lahat ng to? Amber, patay nang akala sa akin ng anak ko. Tingin mo ba? Hindi ako nasasaktan sa tuwing maalala ko yung hiniling sa akin ni Gray at ng asawa niya para lang maoperahan si Raven. Na magpanggap na patay para lang mabuhay ang anak ko. Hindi madali para sa akin ang lahat ng iyon, Amber. Kaya please lang, huwag mo namang ulit-ulitin sa akin yung kamali ang ginawa ko. Dagdag pa niya bago nagdesisyong tumayo at nagmarcha patungo sa kwarto niya. Donna, wala naman akong sinabing. Bago pa man matapos sa Amber sa sasabihin at paliwanag niya ay pinagsaraduhan na siya ng pinto ni Donna. Kaya naman walang ibang nagawa si Amber kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago nagdesisyong lumabas ng apartment niya upang magpalamig. Naintindihan naman ni Donna ang nararamdaman ni Amber noong mga oras na iyon. Oo, at nagkamali siya dahil nagpadala siya sa mga pakiusap at request ng mag-asawa sa kanya. Pero may magagawa pa ba siya para baguhin ang desisyon niya noon? Masaya naman siya ngayon na nasa mabuting kalagayan ng anak niya. Sa katunayan nga lang ay
Kabilang sa napagkasunduan nilang tatlo noon na wala siyang karapatang magpakita sa bata para lang maoperahan sa Raven. Ang pagpapanggap niya bilang patay na ang isa sa mga hiniling ni Stella sa kanya noon. Kaya naman ngayon, nararamdaman niyang paggamay sa bata. Mukhang wala na rin siyang magagawa pa para baguhin ang napagkasunduan nila. At isa pa, alam ni Raven na patay na siya. At kung magpakita man siya sa bata, baka nga magwala pa iyon sa sobrang takot. Ginagawa niya lang naman ito para sa ikabubuti ng anak niya. Ngayon na nakita niya na nasa mabuting kalagayan ng anak niya, wala na siyang ibang mahiling pa kung hindang masaksiyan at mabantayan ito sa malayo. Kahit na umabot pa sa puntong magmukha siyang kidnapper sa ginagawa niya ngayon. Mama? Tanong ni Raven. Bago mabilis siyang bumangon mula sa kinahigaan niya, naramdaman niyang paghaplos ng daddy niya sa kamay niya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumalik sa pagkakahiga. Bago bumaling sa mag-asawa ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig sa kanya. Ang sabi ng doktor, nakukulangan ka sa tulog, Raven. Sabi Stella na hindi niya kinibo. Natutulog ka ba sa oras, iho? May tinapos lang po ako kagabi, tita. Alam mo naman na maraming bawal sa'yo, hindi ba? Tanong sa kanya ni Gray na kinababa niya ng tingin. Gusto mo bang maoperahan ulit? Hindi na po, Dad. Sorry po. Walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi mapabuntong hininga na lang. Ngayon ang pangatlong araw na nakaliban sa klase sa Raven. Dahil nga sa sobrang taas ng lagnat nito, isa yan sa mga dahilan sa ikinatatakot nila, kaya naman sa tuwing magkakasakit siya ay palaging hands-on ng dalawa sa pag-aalaga sa kanya. Lalong-lalo na si Stella na kung kumilos sa pag-aalaga sa kanya ay daig pang nanay niya. Alam naman niya na ginagawa lang ni Stella ang lahat ng ito bilang pagbawi sa kanya, kaya naman sa tuwing alagaan siya nito ay hindi niya ito pinupuna. O at madalas siyang paggalitan ni Stella. Pero normal naman siguro ang lahat ng iyon, lalo na't nasa poder naman siya nito, hindi ba? Isa pa ay ang kapakan na lang naman niyang inaalala ni Stella, kaya naman may minsan niya na rin ipinagpasalamat sa taas ang pag-aalaga sa kanya ni Stella. Kung nandito lang sana ang nanay niya. Sorry. Natatawang paghingi ng tawad ng isa sa mga kaklase niya nang sadyain ng mga ito na batuhin siya sa ulo ng bola. Dahil kinahilo niya, lumapit ito sa gawin niya upang damputin ang bola nang may ngiti sa labi. Umalis ka kasi sa didaraanan namin nang hindi ka nababato. Dagdag pa nito bago natatawang sumibat sa harapan niya. Madalas siya kung awayin ng mga batang iyon. Sa halip naman na patulan ay binabaliwala niya lang ito. Alam niya kasi sa oras na hindi niya ito pansinin, alam niyang titigilan din siya nito balang araw. At ang isa pa ay ilang beses na rin siyang pinangaralan ng nanay niya dati na gawin niyang lahat ng maliban sa pakipag-away, kaya naman yun na lang din ang paulit-ulit niyang pinapaliwanag sa sarili ngayon. Kaya kung nandito lang talagang nanay niya. Psst! Pa-sweet ni Donna habang dumaan sa gilid niya. Tas kilay itong lumapit sa kanya nang senyasan nito ni Donna na magtungo roon. Hindi na rin naman nakapalag ang bata nang sandaling damputin siya ni Donna sa kwelyo ng leeg na bahagya pa nitong ikinagulat. Kilala mo ba sa Raven? Tanong niya sa naguguluhan at may takot nitong tinanguan. Well, kilala ko naman ang mga magulang mo. Gusto mo bang iparating ko sa kanila yung ginawa mo kay Raven? Sa susunod na makita kitang binubuyo ng ganun sa Raven, titirisin kita pati yung mga magulang mo. Naintindihan mo ba ako? Saan niya na mabilis nitong tinanguan. Nang sandaling bitawan niya ito ay nagmamadali namang kumaripos ng takbo ang batang iyon. Kaya naman walang ibang nagawa si Donna kung hindang natatawa na lang na napailing sa sarili niya. Sa tuwing may nagbabalak na bumuyo kay Raven sa klase, si Donna ang mabilis na gumagawa ng paraan para lang mabanta ng mga batang nagbabalak na mambuyo sa anak niya. Kaya naman pala isipan para kay Raven sa kung bakit nga ba hindi na rin siya gaanong binubuyo ng mga kasama niya sa school. Kasama ng iba pa niyang kaklase, kung tutuusin ay madalas siyang buyuin noon. Hindi nagtagal nagsimula nang lumaki si Raven hanggang sa tuluyan na nga siyang nagbinata. Kahit na malaya si Donna, naging saksi pa rin siya sa paglaki ng anak niya. Kaya naman isa na rin yan sa mga dahilan kung bakit lubos pa rin nagpapasalamat siya. Ngayon naganap ng isang binata sa Raven, siguro ito na rin ang tamang panahon para hayaan niya ng anak niyang mamuhay ng payapa sa buhay ng pinili nito. Hindi kalaunan ay nagsimula na rin si Gray na tulungan ng anak niya na mag-handle ng negosyo. Naging katuwang din nila sa Stella, kaya naman minsan ay napapalagi na rin ang loob ni Raven sa babaeng may minsan niya ring nakaalita noon. Hindi naman sila gaanong nag-aaway ni Stella. Marahil siguro ay nagagawa lang siyang pagalitan ni Stella sa tuwing may nagagawa siyang kasalanan, dahil bukod sa mga iyon ay
wala na rin namang ibang nagiging dahilan pa. Siguro kung nagkaroon ng anak si Stella, nasisiguro ni Raven na magiging mabuting ina rin ito tulad ni Donna. Si Donna, sana masaya ka na kung nasan ka ngayon, Mama. Aniya kasabay ng pagngiti at pagtingala sa bughaw na langit na parang naroroon at nakasubaybay sa kanyang nanay niya. Malaki na ako, Mama. Kaya ko nang gawin ang lahat ng makakaya ko. May pangalan na ako. Salamat kay Papa at kay Tita Stella dahil hindi nila ako pinabayaan. Kung saan ka man ngayon, Mama, alam kong proud ka sa akin. Salamat dahil kung hindi dahil sa'yo, wala ko rito ngayon sa kinatatayuan ko. Maraming salamat, Mama. Dagdag niya pa bago siya nakangiti naglakad patungo sa building na pagmamayari ng mga magulang niya. Sa malayo, may isang ginang doon na lihim na nakamasid sa kanya. May ngiting gumuhit sa labi ni Donna nang makita niyang muli ang anak sa araw na iyon. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lihim ulit itong sundan tulad ng nakagawian niya noon pa man. Dahil nga si Raven ang madalas nakasama ni Grace sa trabaho, hindi niya rin may pagkakailan na minsan ay nadadamay siya sa mga problema ng daddy niya sa negosyo. Tulad na lamang ngayon. Maraming tao sa harap ng building na iyon. Nang sandaling bumaba na sana siya para magkape, agad na nangunot ang noo niya nang mapasin niyang grupo na ngayon ay pulit-ulit na sumisigaw sa labas ng animong nagwewelga. Yung tipong sinisigaw nila lahat ng hinaing nila sa daddy niya at sa kumpanya nila. Napansin din Raven ang paghihirap ng mga security guard para lang pigilan ang grupong iyon, ngunit kahit na ilang beses nilang itinulak ang grupo ng mga taong nagrarally, patuloy pa rin ito sa pagwewelga sa tapat mismo ng building. Anong nangyayari dito? Bunga niya sa mga taong nasa labas. Agad na nabawasan ang iringan sa pagitan ng mga security guard at ang grupo ng sandaling lumabas sa Raven kasama ng iba pa nilang tauhan noong mga oras na iyon upang makipag-usap sa mga grupo ng nagwewelga. Hindi niya rin ipagkakailan na sa kabi-kabila rin ang pagbabanta sa buhay nila nang dahil sa iringan sa tanay. Kaya naman ang sandaling makita niyang grupong iyon, tila ba mas lalo lamang nanaig sa kanila ang galit para kay Raven, lalong-lalo na kay Gray. Ikaw yung anak na lalaking hindi nagpapasweldo ng tama, hindi ba? Sigaw ng isa na hindi niya malang tinangwan at sinagot. Ilang buwan na kami naghihintay sa pasahod nyo, pero hanggang ngayon wala pa rin. Anong tingin nyo sa amin? Walang pamilya? Walang umaasa? May pamilya pa rin kaming pinapakain. Tama iyon. Tama. Kung hindi nyo kayang magpasahod ng mga tauhan nyo sa pabrika, huwag na kayong magnegosyo. Tama. Wala kayong utang na loob sa mga trabahador ninyo. Tama. Sandali lang. Pakiusap ni Raven dahilan upang mas lalo lamang magalit ang ibang mga naroroon. Pwede po bang mag-usap tayo ng walang dahas? Gago ko pala eh. Sigaw ng isang lalaki na animong nakainom. Hindi na kami kumakain ng tama sa oras nang dahil dyan sa kulang ninyong pasweldo. Tapos hihititan mo pa kami ng walang dahas? Gusto mo bang mabasag iyong bungo mo? Sigaw pa nitong pagbabanta sa kanya. Nang dahil sa nangyari ay mas lalo lamang nagalit ang mga taong nagwewelga sa harap ng building. Nagsimula na rin mambato ng mga lalaking bato patungo sa kanya. Kaya naman walang ibang nagawa sa Raven kung hindi ang protektahan ng ulo niya. Nang sandaling may bumato ng bato patungo sa kanya, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumaluktot upang tanggapin sanang tirang iyon, ngunit bago pa mapunta sa kanyang bato, may umakap sa kanyang matandang babae. Dahilan upang ito ang tumanggap ng tira na para sa kanya. Mabilis siyang hinawakan ang braso ng ginang at halos manlaki ang mga mata niya nang makilala niyang matandang babae na iyon. Mama? Nanginginig ang boses niyang tawag bago lumandas ang luwas sa mga mata niya. Mama! Dagdag niya pang sigaw. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng takot, lalo na nang mapansin niyang dugong nanggagaling sa ulo kung saan tumamang bato sa ulo ng nanay niya. Kaya naman bago pa man mahuli ang lahat, dali-dali na siyang humingi ng tulong sa mga tauhan niya para lang makatawag ng ambulansya. At nang sa ganun ay, may dala kagad sa ospital ang nanay niya. Paanong nangyaring buhay ang nanay niya? Hindi ba't ang daddy niya rin mismo nagsabi sa kanya na namatay sa aksidente ang nanay niya? Kung ganon, para saan ang urine jar na nasa loob ng kwarto niya kung hindi ito ang nanay niya? Raven! Rinig niyang boses mula sa labas ng kwarto bago ito bumukas at ibinungad na nga nito si Stella. Nang sandaling lumakad patungo sa kamang ginang na pamilyar sa alaala niya, agad na nanginig ang kalamnan niya sa takot. Hindi para kay Donna, kung hindi para kay Raven na ngayon ay tahimik lang na nakahawak sa kamay ng nanay niya. Raven, natamaan ng bato ang ulo ng mama ko nang dahil dyan sa mga empleyadong hindi niyo sinasahuran ng tama.
Madilim na sambit ni Raven bago siya tumingala kay Stella na ngayon ay nanatili pa rin gulat sa nangyari. Anong ginagawa roon ng mama ko, tita? Raven, anong? Pauna niyang sambit bago siya pumikit at nagbuga ng malalim na hininga. Anong ginagawa ng mama ko doon, Stella? Hindi ko alam, Raven. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ko alam. Sigaw pabalik ni Stella sa kanya bago nanginig ang labi niya nang dahil sa gulat at takot. Hindi ko alam, Raven. Hindi ko alam. Imposibleng hindi mo alam. Alam kong may alam ka. Hindi mo lang sinasabi. Sigaw ni Raven sa kanya na ikinatikom ng bibig niya sa kawalan ng isasagot. Ang sabi niyo sa akin, patay na siya. Nawala na siya. Kung nandito si mama, kaninong abo yung nasa kwarto ko? Kaninong abo iyon? Palamuti ba, ha? Raven, iyo. Alam kong may kinalaman ka dito, tita. Singhal niya pa na naluluhan na lang inilingan ni Stella. Ginawa niyo ba to ni dati para lang mailayo ako sa mama ko? Ginawa namin to para si kabubuti mo, Raven. Saan ni Gray na ngayon ay kakapasok lang sa kwarto kung nasan sila ngayon. Ginawa namin to para sa ikabubuti mo. Walang kinalaman ng tita mo rito. Alam niya kaya may kinalaman siya, Dad. Raven, alam mo ba kung anong nangyari? Gigil na tanong ni Raven bago siya tumayo sa kinaupuan niya at naglakad patungo sa daddy niya upang higitin ang kwelyo nito na hindi naman ikinatinag ni Gray. Muntik nang mamatay ang nanay ko ng dahil dyan sa pagiging makasarili mo. Ito bang kabayaran ng lahat sa ginawa ko para sa'yo? Nang dahil sa tanong ni Gray ay hindi na napigilan pa ni Raven ang mapangiti ng sarcastic ko sa daddy niya. Kung alam ko lang na isusumbat mo ngayon lahat ng naitulong mo sa akin as sa nanay ko, sana hinayaan mo na lang akong mamatay noon. Aniya na hindi naman ikinabago ng reaksyon ni Gray. Itong tatandaan mo, Dad. Sa oras na may mangyaring masama sa nanay ko, dudurugin kita ng pinong-pino. Dagdag pa niya. Bago niya padarag na binitaw ng kwelyo nito, na ikinasinghal na lang ni Gray. Halos araw-araw kong intindi na Raven ang kalagayan ng nanay niya. Sa tuwing gabi ay, hindi niya naiwasang umiyak ng umiyak dahil pakiramdam niya. Tila ba bumabalik yung mga panahong yun dyan pang iniiyakan niya. Hindi niya lubos akalain na hanggang ngayon ay buhay pa pala ang nanay niya. Kung alam niya lang na buhay pa rin ito hanggang ngayon, di sana'y gumawa na siya ng paraan para lang mahanap ito at magkasama ulit sila. Hindi niya naman sukat akalain na mauwi pa pala sa ganitong lahat bago sila muling magkita. Lumaban ka, Mama. Aniya sa walang malay niyang ina bago niya hinawakan ng marinang kamay nito kasabay ng pagdaloy ng luha sa gilid ng mga mata niya. Lumaban ka. Babawi pa ako sa iyo, Mama. Kaya lumaban ka, please. Parang awa mo na. Lumaban ka. Madamdami niyang sambit bago siya yumuko at nakatulog sa ganong pwesto. Tulad na nakagawian, hindi kalaunan ay sumailalim na nga sa operasyon ng nanay niya at sa kabutihang palad ay mabilis itong nakarecover at nagkaroon ng malay. Inabot pa ng 1 linggo bago bumalik ang alaala nito. Sa kabutihang palad ay hindi naman nagkaroon ng damage ang utak ni Donna. Kaya naman isa yun sa mga bagay na ipinagpapasalamat ni Raven ngayon. Donna, pwede ba kitang makausap? Sabi ni Stella nang sumadya pa ito sa kwarto niya. Bumaling si Stella kay Raven na ngayon ay kunot noo at masama lang loob na nakatitig sa kanya. Raven, pinapatawag ka ng daddy mo. Ayaw ko siyang makausap. Singhal ni Raven bago siya bumaling kay Donna. Walang ibang nagawa si Donna kung hindi ang malungkot na lang nang umiti sa kanya bago niya hinawakan ang kamay ng anak at binigyan nito ng isang tango dahilan upang mapaismid ito at umalis na nga ng kwartong iyon. Nang makalabas sa Raven ay siya namang pag-upo ni Stella sa upuan ang ginagamit ni Raven kanina. Kumusta ka na? Tanong ni Stella sa kanya bago siyang umiti kay Donna na ikinababa na lang ng tingin nito. Huwag kang mag-alala dahil wala akong balak na kuhanin sa iyo si Raven. May sarili na siyang pag-iisip. Sasama siya kung kanino siya gustong sumama. May gusto lang sana akong linawin sa iyo. Isang buntong hiningang pinakawalan ni Stella bago siya malumanay na lumingon kay Donna kasabay ng paghawak niya sa kamay nito. Gusto ko sanang humingi ng paumanin sa iyo dahil tinanggalan ka namin ng karapatan sa anak mo. Pasensya na rin kung nadala lang ako ng galit ko kaya ako ginawa iyon. May karapatan kang magalit, Stella, dahil may kasalanan kami sa iyo. Aniya bago siyang umiti kay Stella
at hinigpitan ng kamay na hinawakan ni Stella. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakalubuan ng asawa mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi kayo mag-aaway. Gusto ko rin sana magpasalamat sa iyong dalawa ni Gray. Lalong-lalo na sa iyo. Dahil kung hindi dahil sa iyo, wala sa Raven sa kinatatayuan niya ngayon. Utang ko sa inyo ang lahat. Let's say, saan ni Stella bago siyang umiti kay Donna, naginantihan naman ito. Let's say, we're quits. Dagdag pa niya, bago siya malumanay na tumawa at muling umiti kay Donna. Pwede ba akong yumakap sa iyo, Donna? Aniyan na nangingiting tinanguan ni Donna. Sa kabilang banda, masama naman ang loob ni Raven nang lumapit siya sa ama niya. Tulad na nakagawian ay, kunot noo siya nitong sinalubong. Mula noon hanggang ngayon ay, maila pa rin sa kanyang anak niya. Hindi niya rin maitatangging anak niya ito dahil mula sa paraan ng paglalakad, emosyong makikita sa mukha. At sa paraan ng pakipag-usap nito sa kanya, nakikita niya na ang sarili niya rito noon pa man. Gusto ko sanang humingi ng paumanin at magpaliwanag sa iyo, anak. Saan ni Gray na hindi naman kinibo ni Raven? Ginawa lang namin iyon ng nanay mo at ng tita Stella mo dahil alam namin iyon lang makapagpabuti sa iyo. Alam ng nanay mo iyon dahil siya na rin mismong nagbigay ng session na iyon nung una pa lang. Kung nakikita mo lang ang nanay mo noon, makikita mo talaga sa mukha niya na devastated at dismayado siya sa sarili niya dahil hindi ka malang niya magawang suportahan sa pinansyal. Lahat ng ito, lahat ng ginawa namin sa iyo. Ginawa namin ang lahat ng iyon dahil mahal ka namin, lalong-lalo ng tita Stella mo. Tinrato kanyang anak Raven. Kahit na masakit sa kanya, tinanggap ka pa rin niya at tinulungan. Ginawa namin yun para sa kabubuti mo dahil ganun ka namin kamahal, Raven. Anito bago siya tinapik sa balikat na hindi naman kinibo. Alam kong lihim mo kaming sinusumpa ng tita mo ngayon na dahil sa ginawa namin, pero huwag kang mag-alala. Dahil balang araw, alam kong maunawaan mo rin kami. Naunawaan ko na ngayon, Dad. Saan ni Raven bago siya bumuntong hininga. Naunawaan ko na kayo pero hindi ko pa rin mapapangakong mapapatawad ko kayo ngayon. Nang dahil sa narinig ay bahagyang umiti at tumango si Grace sa kanya. Niintindihan kita, anak. Aniya. At nararespeto ko rin ang desisyon mo. Sana balang araw, mapatawad mo rin kami ng tita mo tulad ng ginagawa mo ngayon sa mama mo. Dagdag pa niya na tinanguan ni Raven. Nang hindi makapagpigil si Gray ay, dali-dali niya muling hinila sa balikat si Raven upang gawaran ito ng isang mahigpit na yakap na ngayon niya lang yata nagawa. Mahal na mahal ka namin, anak ko. Aniya pa. Hindi kalaunan ay gumaling na nga si Donna. Naging mabilis ang paggaling niya dahil na rin sa doktor na umaasikaso sa kanya. Nang sandaling gumaling siya, hindi na rin naman siya nagdalawang isip pa na bumili ng bahay para sa kanilang dalawa ni Donna. Matagal man ang panahong hindi sila nagsama, hindi pa rin iyon ang naging dahilan upang hindi siya makabawi sa nanay niya dahil simula nang magsama sila sa isang bahay, doon niya lang pinaramdam sa nanay niya kung gaano niya ito kamahal. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, ano inyong natutunan sa ating kwento? Magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.